Ang tunog ngambit mula sa bedside monitor ay tila musika ng kamatayan sa tenga ni Althea. Bawat segundo, bawat mahinang ingay, ay pumipiga sa kanyang puso. Nakatitik siya sa nakakunot na noon kay kanyang ama, si Mang Oscar, na halos hindi na gumagalaw sa puting kama ng ospital. Ang mga tubo at wire ay tila mga ugat na humahawa sa kanyang pahinga. Naramdaman ni Althea ang paglamig ng kanyang mga daliri, tila ba ang init ng kanyang pag-asa ay unti-unting lumisan sa kanya. Ang nasalita ng doktor kanina ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, maluba ang kondisyon ng puso ni Mang Oscar. Kailangan niya ng agarang operasyon. At para sa operasyon, kailangan natin ng 3 milyong piso. 3 milyong piso. Isang halaga na tila isang pada na hindi niya kayang akyatin, isang dagat na hindi niya kayang tawirin. Paano? Paano niya mahahanap ang ganoong kalaking pera? Ang kanilang iPhone ay naubos na sa check-up at gamot. Ang maliit na tindahan ni Aling Fe. Ang kanyang ina ay halos walang kita. Napayuko si Althea. Ang kanyang nga mata ay nanlabo. Gusto niyang sumigaw, umiyak, kumalampak sa mga pada ng ospital. Ngunit nanatili siyang tahimik. Ang kanyang balikat ay niyudyok ng hindi mapigilang higbi. Ito ba ang katapusan? Ang ama niyang labis niyang minamahal, ang haligi ng kanilang pamilya, ay maglalaho na lamang dahil sa kakulangan ng pera. Anak, nilingon niya ang mahinang boses ang kanyang ina, si Aling Fe. Nanakaw po sa tabi ang kama, ang nga mata ay namamaga sa pag-iyak. Nakasalubong ang kanilang matingin, parehong puno ang pagod, takot, at kawalan ang pag-asa. Ngunit sa ilalim ng lahat na iyon, nakita ni Althea ang isang kislap ng pananali sa kanyang ina, na tila nagsasabing, may paraan pa. At sa oras na iyon, may kumatok sa pintuan. Isang matangkat na lalaki. Nakasuot ng itim na suwet. Ang pumasok. Hindi siya doktor o miyembro ng pamilya. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang emosyon. Sa kanyang kamay ay may hawak siyang isang makapal na sobra. "Kayo po ba si Ms. Althea de la Cruz?" Tanong niya. Ang boses ay kalmado ngunit may autoridad. Tumango si Althea. Ang kaba ay unti-unting gumapang sa kanyang dibdib. "Ako nga po. May ipinadala po sa akin si Don Lorenzo Corpuz. May alok po siya sa inyo." Napakuno ang no ni Althea. Don Lorenzo Corpuz? Wala siyang kilalang ganon. Sino ito? Ibinabal ng lalaki ang sobra sa isang masita at binuksan ito. Ikinasa niya ang ilang papeles at isang napakalaking seka. Ang numerong nakasulat doon ay halos hindi na mabasa sa sobrang laki. 3 milyong piso. Ang kondisyon ay simple, Ms. de la Cruz, patuloy ng lalaki, tila hindi pinapansin ang gulat na reaksyon nina Althea at Aling Fe. Ang bayad para sa operasyon ng inyong ama, kasama ang lahat ng inyong utang, ay sasagutin ni Don Lorenzo. Sa kondisyon na kayo ay pakakasalan niya. Parang nabingi si Althea. Ang kanyang matay nga ay umugong. Pakakasalan. Ang isang taong hindi niya kilala? Para sa pera. Ano po? Bulong ni Aling Fe. Ang kanyang kamay ay napunta sa kanyang bibi. "Hindi po pwede." Sagot ni Althea. Ang kanyang tinig ay nangingini. "Hindi po ako magpapakasal sa isang hindi ko kilala." Ngumiti ng bahadya ang lalaki, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mata. "Ms. de la Cruz, ang inyong ama ay nangangailangan ng agarang operasyon. Bawat oras ay mahalaga. Sa tingin po ba ninyo ay may mas magandang opsyon kayo?" Tumingin si Althea sa kanyang ama sa maputlang mukha nito na tila nalulunod sa kanyang sariling paghihirap. Narinig niya ang mahinang pag-ubo ni Mang Oscar. Ang kanyang puso ay parang dinuduro. Dignidad? Karangalan? Ano ang silbi nga iyon kung ang kapalit ay buhay nga niyang ama? "Pag-isipan po ninyo, Miss de la Cruz," sabi nga lalaki, "kailangan ninyong magdesisyon bago matapos ang araw. Kung hindi, baka huli na ang lahat." Umalis ang lalaki. Iniwan sina Althea sa loob ng silid, kasama ang nakakabinging katahimikan at ang malaking seka na tila nangungutya sa kanila. Ang kanyang ina ay umiyak na naman. "Anak, huwa mong gawin yan?" Bulong ni Aling Fe. "May ibang paraan pa." Ngunit ano? Ano ang ibang paraan? Ang kanilang magkamag-anak ay halos wala nang may bigay. Ang magkaibigan ay naubusan na rin ng tulong. Si Althea ang panganay. Siya ang dapat makprotekta sa kanyang pamilya. Isang matinding pakikipaglaban ang naganap sa kanyang kaloban. Sa isang banda, ang kanyang pagkababae, ang kanyang pangarap sa pag-ibig, ay tila dinuduro.
Sa kabilang banda, ang buhay ang kanyang ama ay nakasalalay. Hindi naktagal, bumalik ang lalaki. Ang kanyang mukha ay kasing seryoso pa rin. Miss De La Cruz, ano po ang desisyon ninyo? Tiningnan ni Althea ang kanyang ama. Pagkatapos ay ang kanyang ina. Kinagat niya ang kanyang labi. Pinigilan ang nakbabadyang nga luha. Ang kanyang boses ay mahina. Halos hindi marinig. Tanggapin ko po ang alok. Bumalik siya sa isang sterile na opisina, hindi na sa ospital kundi sa isang hindi kilalang gusali. Ang lalaki ay nabigay sa kanya ng isang makapal na kontrata. Bawat salita ay tila nahukay nga hukay para sa kanyang kalayaan. Ang kasal ay magaganap sa loob ng 2 buwan. Sa panahong iyon, kailangan niyang magtrabaho bilang personal assistant ng isang tao na itatalaga sa kanya. Ito ay bahagi ng pagsubok bago ang kasal. Pinirmahan niya ang bawat pahina, ang kanyang kamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang puso ay nagdesisyon na. Para sa pamilya. Para sa kanyang ama. Ito lamang ang kaisa-isang paraan. Pagkatapos pirmahan ang huling pahina, inabot niya ang kontrata sa lalaki. Isang kumpirmasyon ng kanyang kapalarang pipiliin. Magaling, Miss De La Cruz, sabi ng lalaki, at sa pagkakataong ito, ngumiti siya ng bahagya, ngunit ang ngiti ay hindi nakarating sa kanyang mata. Bukas ng umaga, pumunta po kayo sa Zamora Group of Companies, Building 1, Ika-30 Palapa. Hanapin niyo po si Mr. Kian Zamora. Siya ang inyong magiging direktang boss sa loob ng 2 buwan. Kian Zamora? Hindi Don Lorenzo Corpus? Ang kanyang magiging boss? Lihim na bumulong ang kanyang isipan. Kinabukasan, naramdaman ni Althea ang bigat ng desisyon sa kanyang bawat hakbang. Ang maliit nilang bahay sa isang mataong komunidad ay tila mas lalong lumiit habang papalayo siya. Ang boses ng bata na naglalaro sa labas ay tila malayo, isang alinggaw-ngaw guhay na tila hindi na sa kanya. Sumakay siya ng jeepney, pagkatapos ay ang tren, at sa wakas ay bumaba sa gitna ng Makati, ang sentro nga naglalakihang gusali. Ang Zamora Group of Companies, isang toringang salamin at bakal na umabot sa langit, tila humahamon sa ulap. Sa loob nito, ramdam niya ang isang kakaibang halo ng takot at pag-asa. Humugot siya ng malalim na hininga bago pumasok sa malaking lobby. Ang marble floor ay naniningning. Ang ilaw ay nabibigay ng matinding liwanag. At ang bawat tao ay nakasuot ng formal na damit. Naramdaman ni Althea ang kanyang sarili na napakaliit sa gitna ng lahat ng ito. Lumapit siya sa receptionist na may ngiting formal. Magandang umaga po. Ako po si Althea de la Cruz. May appointment po ako kay Mr. Kian Zamora. Isang sandali po, sabing receptionist habang nagtatype sa kanyang computer. Ah, nandiyan na po pala siya. Pwedeng na po kayong gumakyat. Itinuro ng receptionist ang isang pribadong elevator sa likuran ng lobby. Lumakat si Althea patungo doon, ang kanyang puso ay bumibilis ang tibok. Narito na siya. Ang huling sandali ng kanyang kalayaan. Bumukas ang pinto ng elevator. Pumasok siya, ang kanyang kamay ay bahagyang nanginginig habang pinipindot niya ang numerong 30. Ang pinto ay sumara. At ang elevator ay nagsimulang umakyat, tila dinadala siya sa isang bagong mundo, isang bagong buhay, na hindi niya pinili. Pagdating sa ika-30 palapa, bumukas ang pinto. Isang tahimik, ngunit malawak na opisina ang bumungat sa kanya. May mga cubicle, ngunit mas maluwag kaysa sa inaasahan niya. Ang mga bintana ay napapakita ng nakamamanghang tanawin ng Manila. Nagsimula siyang maglakad, nahahanap ng sign na magsasabi sa kanya kung saan si Mr. Kian Zamora. Ngunit bago pa siya makalayo, isang malaking pinto ng elevator sa dulo ng pasilyo ang bumukas. Isang matangkat na lalaki ang lumabas. Ang kanyang tindi ay tuwid. Ang kanyang buhok ay itim at maikli. At ang kanyang mukha ay seryoso. Halos walang emosyon. Nakasuot siya ng isang perpektong suit na tila gawa para lamang sa kanya. Naglakad siya patungo sa direksyon ni Althea. Ang bawat hakbang ay may awtoridad. Nakatitigan sila. Ang kanyang mata ay matalim, parang nanghuhusga. Ang kanyang pwesto ay halos hindi gumagalaw. Ngunit ang intensidad ng kanyang tingin ay bumalot kay Althea. Tila ba may kung anong koneksyon na agad na nabuo sa pagitan nila. Isang hindi may paliwanag na tensyon. Siya ba? Siya ba si Kian Zamora? Ang lalaki ay lumampas sa kanya ng bahagya, ngunit pagkatapos ay huminto, hindi na abalang lingunin si Althea. Ang kanyang boses ay malalim, tila galing sa malayo,
ngunit malinaw na umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Ang bagong personal assistant? Tanong ng lalaki. Hindi pa rin humaharap kay Althea. Ang boses niya ay malalim at may bahid ng pagka-inosente, ngunit may kakaibang bigat sa bawat salita. Tila ba sinasala niya ang hangin sa paligid. Kinabahan si Althea. Hindi niya inaasahan na ganito ang kanyang unang salubong. Sa dami ngang iniisip at sa kabangang kanyang dibdib, hindi siya nakasagot agad. Lumingon ang lalaki. Ngayon, direktang nakatuon sa kanya ang matalim nitong tingin. Ang kanyang mamata ay kulay itim. Ngunit sa ilalim ng liwanag, tila may pila na kislap na sumasalamin sa isang malalim na lihim. Napakaseryoso ang kanyang mukha. Walang bakas ng emosyon. Miss De La Cruz. Ulit niya, mas kalmado ngayon, ngunit mas napatindi ng balahibo ni Althea. Opo, sir. Mahina niyang sagot. Pinilit na maging matata ang boses. Althea De La Cruz po. Tumango ang lalaki. Isang maliit, halos hindi mahalata na galaw ng ulo. Ako si Kian Zamora. Ako ang magiging boss mo sa loob ng 2 buwan. Sumunod ka sa akin. Tumalikod siya at naglakad patungo sa isang malaking opisina sa dulo ng pasilyo. Binuksan niya ang pinto at pumasok. Iniwan itong bahagyang nakabukas para kay Althea. Napakabilis ang lahat. Walang pagpapakilala, walang formal na pakbati, tanging isang direktang utos. Para siyang isang robot na sumusunod sa mga programa. Sumunod si Althea. Ang kanyang mahabang ay maingat. Tila naglalakad sa isang minahan. Ang opisina ni Kian Zamora ay malaki at minimalis, punong itim at puting kulay, na sinamahan ng mga bintanang salamin na nagpapakita ng buong siyudad. Walang personal na gamit, walang nga litrato, tanging nga libro tungkol sa negosyo at isang malaking screen ng computer. Para itong opisina ng isang taong nabubuhay para lang sa trabaho. Umupo si Kian sa kanyang malaking mesa at iginaya si Althea na umupo sa silya sa harap niya. Sa sandaling iyon, nakita ni Althea ang isang folder sa kanyang mesa na may nakasulat na De La Cruz, case file. Narinig niya ang paktibok ng kanyang puso. Ito ba ang impormasyon tungkol sa kanya? O sa kanyang ama? Ms. De La Cruz, ikaw ang napili para sa posisyong ito, panimula ni Kian. Ang kanyang tinig ay malami. Hindi ko inaasahan na madali ka lang matututo. Ngunit kailangan mong patunayan ang iyong sarili. Ang pagiging personal assistant ko ay hindi lamang basta trabaho. Ito ay pagsubok. Pagsubok po para saan, si? Tanong ni Althea, kahit na alam niya ang sagot. Pagsubok para sa kasal. Ngunit bakit tila ang Kian Zamora na ito ang sentro ng pagsubok, at hindi si Don Lorenzo Corpus? Para sa lahat ng bagay na mahalaga sa isang tao, sagot ni Kian, ang kanyang tingin ay nakatuon sa kanya. Tiyaga, integridad, pagiging tapat, at pagiging handa na gawin ang lahat para sa iyong pamilya. May kakaibang diin sa salitang pamilya. Napansin ni Althea ang pakislap sa mga mata ni Kian, tila may bumalik na alaala. Ang trabaho mo ay simula ngayon. Lahat ng utos ko, susundin mo. Walang tanong, walang reklamo. Maliban na lang kung hindi mo kaya. Kaya ko po. Sir, mabilis niyang sagot. Puno ang determinasyon. Kailangan niyang kaya. Ang buhay ng kanyang ama ay nakasalalay dito. Tumango si Kian. Magsisimula ka sa pag-ayos ng aking schedule. Gusto kong kopya nga lahat ng aking meeting at tawag sa loob ng 1 buwan. Ayusin mo ayon sa prioridad. At alamin mo ang tungkol sa Zamora Group. Binigyan siya ni Kian ng isang makapal na folder ng dokumento at isang tablet. Mayroon din akong isang pribadong proyekto na kailangan ng tulong. Malalaman mo ang tungkol dito sa tamang panahon. Lumipas ang mga araw. Si Althea ay parang isang anino na sumusunod kay Kian. Nakita niya ang kanyang dedikasyon sa trabaho, ang kanyang katalinuhan, at ang kanyang halos walang katapusang enerhiya. Si Kian ay isang henyo sa kanyang larangan, isang taong nagtatrabaho ng walang pahinga, na may matalim na isip. Madalas silang mag-isa sa opisina hanggang gabi. Si Althea ay natututo ng mabilis. Ang kanyang likas na talino at pagiging masipag ay nakpabilib kay Kian. Kahit na hindi niya ito ipinapakita. Minsan, nakikita niya ang bahagyang paglambot ng tingin ni Kian kapag nakakagawa siya ng tama. Minsan, nahuhuli niya si Kian na nakatite sa kanya, isang sulyap na puno ng hindi may paliwanag na pag-isip. Isang gabi, matapos ang isang napakahabang araw, si Althea ay nagayos ng mga papeles sa kanyang cubicle nang marinig niya ang boses ni Kian. Ms. De La Cruz, tapos ka na. Opo sir. Konti na lang po.
Halika sandali. Pumasok si Althea sa opisina ni Kian. Nakatayo ito sa harap ng bintana, nakatingin sa mga ilawng siyudad na nagsisimulang makislapan. Tila may malalim siyang inisip. Ang ganda po ang tanawin, sir, sabi ni Althea, sinusubukang basagin ang katahimikan. Oh, Althea. Ang ganda nga, sagot ni Kian, ang kanyang boses ay naging mas malambot kaysa sa karaniwan. Sa pagkakataong ito, sinabi niya ang pangalan ni Althea, hindi ang kanyang apelido. Nakpatindi ito ngang balahibo ni Althea. Gusto kong tanungin ka, sabi ni Kian, lumilingon upang harapin siya. Ang kanyang nga mata ay nanatiling seryoso, ngunit may kakaibang kinang na nakpakaba kay Althea. Anong dahilan at sumali ka sa ganitong uringang kasunduan, Althea? Tanong ni Kian, ang kanyang boses ay bumaba. Sa isang bagay na tila, kapalit ng iyong kalayaan at pangarap? Ano ang totoong hinahabol, Althea? Bukod sa pera? Hindi makasagot si Althea. Ang tanong ni Kian ay tumama sa puso ang kanyang lihim, sa pinakamalalim na rason ang kanyang paghihirap. Ang kanyang mga mata ay nanlabo, at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mata. Hindi siya handang ibunyak ang kanyang kahinaan sa kanya. Bakit, Althea? Ulit ni Kian. Ang kanyang tingin ay nanunuot. Tila sinisikap niyang basahin ang kanyang kaluluwa. Ang kanyang mukha ay lumapit ng bahadya. Napayuko si Althea. Ayaw niyang makita ni Kian ang kanyang luha. Ngunit hindi niya alam kung paano sasagutin ang tanong. Ang nais niyang sabihin ang lahat sa kanya, ang bigat na nararamdaman niya, ang sakit ng kanyang pamilya. Ngunit hindi pwede. Ito ay kanyang lihim. Biglang, naramdaman ni Althea ang kamay ni Kian na pumulupot sa kanyang braso, pinipigilan siyang lumayo. Ang kanyang hininga ay humina. Ang balat niya ay parang nakuryente sa simpleng haplos na iyon. Sabihin mo sa akin. Althea, bulong ni Kian. Ang kanyang tinik ay may kakaibang pagmamakaawa. Ngunit may bahid pa rin ng awtoridad. Bakit ganon na lang ang iyong papapahalaga sa kasunduang ito? Inangat ni Althea ang kanyang ulo. Ang maluha ay nababadyayang tumulo, ngunit ang kanyang tingin ay matapang. Nais niyang sabihin na para ito sa kanyang ama. Nais niyang sabihin na walang ibang paraan. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang tawa ang dumating sa telepono ni Kian. Ang ringtone ay napakalakas sa tahimik na opisina. Binitawan ni Kian ang kanyang braso, ang kanyang mukha ay bumalik sa pagiging seryoso. Tiningnan niya ang pangalan sa screen. At mayroong bahagyang pakunot sa kanyang na tila pagkabigo. Patawarin mo ako, Ms. De La Cruz. Kailangan kong sagutin ito. Umalis si Kian at lumabas ng opisina. Dala ang kanyang telepono. Iniwan si Althea na nag-iisa. Nakatayo sa gitna ng kanyang opisina. Ang kanyang puso ay bumibilis ang tibo. Bakit niya itinanong ang mabagay na iyon? Ano ang ibig niyang sabihin? At sino ang tumawa sa kanya na tila napakahalaga? Narinig ni Althea ang mahinang boses ni Kian na nagsasalita sa telepono mula sa labas. Bagaman hindi niya maintindihan ang lahat ng salita, isang pangalan ang umalingaw-ngaw sa tahimik na opisina, isang pangalan na napalamig sa kanya hanggang sa buto. Enzo. Isang pangalang tumatatak sa kanyang isip, nagpapaalala sa kanyang kinabukasan na mayroon na siyang kontrata. Ang kanyang magiging asawa. Naiwan si Althea na nakatayo, ang kanyang puso ay tila isang tambol na malakas na tumutuktok sa kanyang dibdib. Ang pangalan na Enzo na narinig niya mula sa bibig ni Kian ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, nagdudulot ng kaba at pakalito. Ano ang koneksyon ni Kian sa kanyang magiging asawa? Bakit niya tinatanong ang mga bagay tungkol sa kanyang personal na buhay, sa kanyang desisyon? Nagtagal bago siya nakahinga ng malalim. Napaalis na si Kian. Ang tahimik na opisina ay tila lalong lumaki sa kanyang paningin. Hindi niya maintindihan ang lahat. Mabilis niyang tinipon ang kanyang gamit. Gusto niyang umalis, kailangan niyang umalis bago pa siya muling makita ni Kian, bago pa siya muling tanungin. Kinabukasan. Pumasok si Althea sa trabaho na may mas mabigat na pakiramdam. Ang sikat ng araw sa bintana ng opisina ay tila hindi na kasingganda tulad ng dati. Nakita niya si Kian na nakaupo na sa kanyang mesa, nakaharap sa computer, ang kanyang mukha ay seryoso at walang ekspresyon. Kung may bahid man ng pakalambot sa kanya kagabi, wala na iyon ngayon. Bumalik siya sa pagiging misteryoso at malamig na boss. Ms. De La Cruz, may utos ako, sabi ni Kian, hindi tumitingin kay Althea.
Kailangan kong may bumisita sa ating satellite office sa Cebu bukas ang umaga. May mga dokumento kang kailangan kong ipadala at kailangan mong personal na iabot sa branch manager. Ayusin mo ang biyahe. Nagulat si Althea. Cebu, sa isang araw. Hindi pa siya nakakabisita sa labas ng Luzon. Sir, may flight po ba agad para bukas? Tanong niya, medyo kinakabahan. Bahala ka na, sagot ni Kian, ang kanyang boses ay may bahid ng pagkairita. Kailangan mong makarating doon bago magtanghali. At kailangan mong bumalik kaagad pagkatapos mong may bigay ang mga dokumento. Huwag kang makalala. May sasalo sa iyo doon. Napakunot ang no ni Althea. Isa itong napakahigpit na deadline. Ngunit wala siyang karapatang tumanggi. Isa ito sa mga pagsubok. Kung hindi niya ito magagawa, baka mawala ang kanyang pagkakataon na may ligtas ang kanyang ama. Opo, sir. Ayusin ko po. Mamadali siyang lumabas ng opisina at nagsimulang mag-research ng mag-flight. Nagpabook siya ng pinakaw ng flight papuntang Cebu. Habang nagmamadali siya, napansin niya ang pag-observer ni Kian sa kanya mula sa kanyang opisina. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit tila may kakaiba sa mga tingin nito, isang bagay na higit pa sa pagiging isang boss. Dumating ang araw ng biyahe. Nagising si Althea ng maaga. Ang kanyang puso ay nagahalo ang kaba at pagkasabi. Kahit sa gitna ng kanyang problema, may bahagi sa kanya na nagagala na makakakita siya ng bagong lugar. Nakarating siya sa Mctenjan Cebu International Airport sa tamang oras. Sinalubong siyang isang driver ng Zamora Group at agad siyang dinala sa opisina. Ang lahat ay mabilis at organisado. Pagkatapos niyang mayabot ang mga dokumento at makakuha ng kumpirmasyon, agad siyang bumalik sa airport. Sa kanyang pagbabalik, pagod at gutom si Althea. Subalit, pagpasok niya ng opisina kinabukasan, nakita niya ang isang maliit na box ng mga ensaymada at isang cup ng kape sa kanyang mesa. Wala siyang nakitang sinuman. Nagulat siya. Kanino galing ito? Hindi naman siya kumakain ng almusal sa opisina. May nakita siyang maliit na sticky note sa tabi ng kape. Para sa mahusay na trabaho kahapon. KZ. Napangiti si Althea, isang ngiting matagal na niyang hindi nararamdaman. Kahit na malamig si Kian, may bahagi pala siyang namamalasakit. O sadyang pinapahalagahan niya ang trabaho ng kanyang nga empleyado. Ngunit ang simpleng kilos na iyon ay nakpagaan sa kanyang pakiramdam, kahit sandali lang. Lumipas ang linggo. Ang relasyon nina Althea at Kian ay nanatili sa professional level, ngunit may mga sandali na tila bumubo ang isang hindi nakikitang koneksyon sa pagitan nila. Isang hapon, nakita ni Althea si Kian na nakatayo sa harap ng bintana ng kanyang opisina, nakatingin sa labas. Ang kanyang tindig ay malungkot, at ang kanyang gabalikat ay tila may mabigat na pinapasan. Hindi niya karaniwang nakikita ang ganoong bahagi ni Kian. Siya ay palaging matigas at kinokontrol ang sarili. Tila may isang malalim na lungkot na bumabalot sa kanya. Hindi ito ang malamig na CEO na nakikita ng lahat. Ito ay isang tao na tila may pinagdadaanan. Naramdaman ni Althea ang isang kurot sa kanyang puso, isang paalala na hindi niya maintindihan. Ano kaya ang dahilan ng kanyang kalungkutan? Mayroon ba siyang problema na tila wala siyang kasama? Habang abala si Althea sa pag-ayos ng mga dokumento, may narinig siyang mahinang pag-usap mula sa opisina ni Kian. Hindi niya sinasadya na marinig, ngunit ang pinto ay bahagyang nakabukas. Si Kian ay nakikipag-usap sa telepono. Hindi ko alam. Attorney Miguel. Sabi ni Kian. Ang kanyang boses ay mas mababa kaysa sa karaniwan. Ang impormasyon ay patuloy na nagtuturo sa kanya. Kailangan kong tiyakin na tama ang bawat hakbang. Attorney Miguel? Isang pangalan na tila may malaking papel sa buhay ni Kian. Oh, alam ko ang lahat ng sinabi mo, patuloy ni Kian. Ngunit ang impormasyon tungkol sa De La Cruz at sa pamilya ko, hindi ito basta-basta. Kailangan ko ng mas maraming detalye. May bahagi pa rin ng kwento na hindi ko maintindihan. Napakunot ang no ni Althea. De La Cruz? Pamilya. Ano ang ibig niyang sabihin? May kinalaman ba ito sa kanyang pamilya o sa ibang De La Cruz? At ano ang impormasyon na tinutukoy niya? Ang kaba ay unti-unting gumapang sa kanyang dibdib. May iniimbestigahan ba si Kian tungkol sa isang De La Cruz? Tungkol sa kasunduan? At sa babae, rinig niyang sabi ni Kian. Ang kanyang boses ay tila bumaba. Gusto kong malaman ang lahat ng koneksyon. Lahat ng detalye. Parang nenlami si Althea. Ang kasunduan. Ang babae.
Wala ng ibang babae na may kasunduan sa Zamora Group liban sa kanya. Ang nga sinasabi ni Kian ay tila konektado sa kanya. Sa kanyang sariling lihim. May alam ba si Kian? Alam ba niya ang tungkol sa kasal? Ngunit paano? At bakit? Naramdaman ni Althea na parang may malaking kamay na pumigil sa kanyang puso. Ito ba ang tunay na dahilan kung bakit siya narito? Hindi lang para maging personal assistant kundi para maging bahagi ng isang mas malaking investigasyon? Ang kanyang takot ay lumaki. Ngunit sa gitna ng takot na iyon, may natanim na isang binhingang pagdududa. Biglang bumukas ang pinto ng opisina ni Kian. Nagulat si Althea. Nakita niya si Kian na lumabas, ang kanyang mukha ay seryoso pa rin, ngunit may kakaibang pakaiting sa kanyang nga mata. Nagulat siya na makita si Althea na nakatiti sa kanya. Ms. De La Cruz, sabi ni Kian, ang kanyang boses ay bumalik sa karaniwang malamig na tono. May problema ba? Napailing si Althea, ang kanyang puso ay bumibilis ang tibok. Wala po, sir. Mabuti, sabi ni Kian. Lumakat siya papalapit sa desk ni Althea, ang kanyang mata ay nanunuot. Gusto kong tanungin ka, sabi ni Kian. Ang kanyang tinig ay naging mas malambot, na may kakaibang pagmamakaawa, na nakpaalala kay Althea sa gabi na sinubukan niyang malaman ang kanyang lihim. Naramdaman ni Althea ang init ng hininga ni Kian na lumalapat sa kanyang balat, ang kanyang presensya ay malapit na malapit. Hindi ito ang Kian na palaging may distansya. Ito ay isang Kian na tila may gustong malaman, isang Kian na tila may hinahanap. Ano ang tunay na rason? Tanong ni Kian. Ang kanyang nga mata ay matalim, parang nanghuhusga sa kanyang bawat galaw, sa likod ng pagiging determinado mong manatili sa posisyong ito. Ano ang totoo mong hinahanap, Althea? Bukod sa para sa operasyon ng iyong ama. Hindi nakasagot si Althea. Ang kanyang mamata ay naramdaman niya ang unti-unting painit. Alam ni Kian ang tungkol sa ama niya. Kung ganun, gaano pa karami ang alam niya? At bakit ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng isang bagay, isang sagot na tila mas malalim pa sa kung anong salita ang pwede niyang bikasin? Tila ba nakikita niya ang kanyang kaluluwa? Naiwang nakatayo si Althea sa harap ni Kian, ang kanyang puso ay humahampas sa kanyang dibdib na tila gustong kumawala. Alam niya ang tungkol sa ama niya. Ang kaalamang iyon ay bumulwa na parang malamig na tubig sa kanyang katawan. Paano? Paano niya nalaman? At ang matanong ni Kian, ang matitik niya, ang lapit niya, lahat ng iyon ay nadulot ng isang matinding pakalito sa kanyang kaloban. Sir, hindi ko po maintindihan ang tanong niyo, sagot ni Althea, pinilit na maging kalmado ang kanyang boses, kahit na nanginginig ang kanyang kamay sa ilalim ng desk. Ayaw niyang ipakita ang kanyang pakabigla. Hindi ka ba talaga nakakantindi, Ms. De La Cruz? Tanong ni Kian, ang kanyang tinig ay mas malamig kaysa kanina, na tila bumalik sa kanyang karaniwang pagiging aloof. Lumayo siya ng bahagya, tila may pada na muling bumangon sa pagitan nila. O nakukunwari ka lang. Nagulantang si Althea sa huling salita. Anong ibig niyo pong sabihin, sir? Wala. Sagot ni Kian, tila nawalan ng gana. Bumalik ka na sa trabaho. Kailangan kong tapusin ang dokumentong ito. Tumalikot si Kian at bumalik sa kanyang mesa. Iniwan si Althea na puno nga tanong. Bumalik siya sa kanyang desk, ngunit ang kanyang isipan ay hindi na mapakali. Sino nga ba si Kian Zamora? Isang malamig na boss, o isang taong may lihim na interes sa kanyang buhay? At paano niya nalaman ang tungkol sa sitwasyon ng kanyang ama? Lumipas ang mga araw. Ang tensyon sa pagitan nina Althea at Kian ay lumalim. Hindi na kasing dalas ang dati ang pagtawa ni Kian sa kanya para sa mga personal na tanong. Ngunit ang bawat sulyap, bawat patama ng kanilang mata, ay puno ng hindi nasagot na katanungan at isang kakaibang magnetism na hindi may kakaila. Isang gabi, habang nag-overtime si Althea sa opisina, nakaramdam siya ng matinding pananakit na ulo. Kanina pa siya pilit na lumalaban sa anto at pagod. Napahawa siya sa kanyang sentido, pumikit, at naramdaman ang paikot ng kanyang paningin. Biglang may lumapit sa kanyang cubicle. Ms. De La Cruz, ayos ka lang ba? Binuksan ni Althea ang kanyang mata at nakita si Kian na nakatayo sa harap niya, ang kanyang mukha ay may bahid ng paalala. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakita niya ang ganoong ekspresyon sa mukha nito. Masakit po lang ang ulo ko. Sir. Mahina niyang sagot. Ganon ba? Sabi ni Kian. Nagulat si Althea nang lumapit siya at marahang hinawakan ang kanyang no. Ang kanyang mga daliri ay malamig,
ngunit ang haplos ay may kakaibang pagmamalasakit. Mainit ka. Kailangan mong umuwi. Pero sir, hindi ko pa po tapos ang report. Huwag ka nang maalala diyan, putol ni Kian. Uuwi ka na. Ako na ang bahala diyan. Kinuha ni Kian ang kanyang bag at inalalayan si Althea patayo. Ang kanyang ngahakbang ay nanghihina. Sinalo siya ni Kian. Inalalayan sa braso. Ang init ng kanyang katawan ay dumaloy sa katawan ni Althea, na dulot ng isang hindi may paliwanag na kilit sa gitna ng kanyang pagkakasakit. Dinala siya ni Kian sa parking lot at iginaya sa kanyang sasakyan. Isang mamahaling itim na sedan. Binuksan niya ang pinto para kay Althea. Salamat po, sir, mahina niyang sabi habang umupo. Walang anuman. Sagot ni Kian. Sumakay siya sa driver's seat. Saan ang bahay mo? Sinabi ni Althea ang address niya. Ang biyahe ay tahimik, ngunit hindi awkward. Naramdaman ni Althea ang pagod na unti-unting kumakain sa kanya. Pinilit niyang manatiling gising, ngunit ang init ng sasakyan at ang ritmo ng biyahe ay tila isang lulabi. Naramdaman niya ang isang kamay na dahan-dahang gumapang sa kanyang noo, pinupunasan ang kanyang pawis. Binuksan niya ang kanyang mata at nakita si Kian na nakatiti sa kanya. Ang kanyang tingin ay malambot, puno ng pag-alala. Hindi niya nakita ang pagiging malamig na boss sa sandaling iyon. Nakita niya ang isang taong nagmamalasakit. Huwag kang maalala, Althea, bulong ni Kian, ang kanyang boses ay mas malambot kaysa sa karaniwan. Nandito lang ako. Nang makarating sila sa kanyang bahay, inalalayan ulit ni Kian si Althea palabas ng sasakyan. Ang kanilang maliit na eskinita ay tahimik na. Nakita niya ang kanyang ina na naalala sa labas. Althea. Anak. Anong nangyari? Tanong ni Aling Fe, nagmamadaling lumapit sa kanila. Ma, ayos lang po ako. Nilalaknat lang po, sabi ni Althea. Magandang gabi po, ma'am, bati ni Kian sa kanyang ina. Ako po si Kian Zamora, boss ni Althea. Nilalaknat po siya kaya hinatid ko na po. Nagulat si Aling Fe na makita ang napakawapong binata na humahati sa kanyang anak. Maraming salamat po, sir. Pumasok po muna kayo. Hindi na po, ma'am. Babalik na po ako sa opisina. Kailangan pa po ngang pahinga ni Althea, sabi ni Kian. Napasalamat si Aling Fe. Pinilit ni Althea na magsalita muli upang mapasalamat kay Kian, ngunit tila naubusan na siya ng lakas. Tiningnan siya ni Kian, isang sulyap na may kakaibang kahulugan. Magpagaling ka, Althea, sabi ni Kian, at tumalikod na siya. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at nagmaneho palayo, iniwan si Althea at ang kanyang ina sa dilim ng gabi, ngunit may iniwan siyang isang bakas ng init sa puso ni Althea. Kinabukasan, ayos na ang pakiramdam ni Althea. Bumalik siya sa opisina, ngunit ang mga pangyayari kagabi ay pauli-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Ang pagmamalasakit ni Kian, ang kanyang paggawa, ang kanyang mga salita. Sa hapon, nakatanggap si Althea ng tawa sa kanyang cellphone. Ang numerong hindi niya kilala. Magandang hapon, Althea. Isang boses ng lalaki. Matanda ngunit may autoridad. Ako si Don Lorenzo Corpus. Malapit na ang araw nga ating kasal. Gusto kong makipakita sa iyo ngayong gabi. Kailangan nating pausapan ang ilang bagay. Napatigil si Althea. Naramdaman niya ang malamig na sensasyon na dumaloy sa kanyang katawan. Ito na ang kanyang kinatatakutan. Ang taong kanyang pakakasalan. Sige po, sir, sagot ni Althea. Ang kanyang boses ay nangingini. Ibinigay ni Don Lorenzo ang address ng isang mamahaling restaurant. Matapos ang tawag, naramdaman ni Althea ang isang malaking pada na muling bumangon sa pagitan niya at ni Kian. Ang damdamin niya para kay Kian ay tila isang ipinagbabawal na bagay. Kinagabihan, nakaupo si Althea sa isang mamahaling restaurant. Si Don Lorenzo Corpus ay isang matandang lalaki, ngunit may matalim na tingin at isang aura ng kapangyarihan. Mukha siyang taong nakakakuha ng lahat ng gusto niya. Hindi siya ang Kian na nagmamalasakit. Siya ang taong nagmamayari sa kanya. Natitiyak kong alam mo na ang ating kasunduan, Althea, sabi ni Don Lorenzo, ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mata. Magiging maayos ang lahat hanggat sumusunod ka. Ang iyong pamilya ay ligtas sa akin. Naramdaman ni Althea ang paduduwal. Ang kanyang kamay ay nanlami. Habang kausap niya si Don Lorenzo, isang figura ang biglang pumasok sa restaurant. Isang matangkat na lalaki, nakasuot ng itim na suit. Nagulat si Althea. Si Kian.
Nakita ni Kian si Althea na nakaupo kasama si Don Lorenzo Corpus. Nakasalubong ang kanilang matingin, ang mata ni Kian ay nanlamit. Ang pag-alala at pagmamalasakit na nakita niya, kagabi ay napalitan ng isang bagay na mas malalim at mas madilim. Bumalik ang tingin ni Kian kay Don Lorenzo, na tila may pakadisgusto. At pagkatapos, lumingon siya at umalis, iniwan si Althea sa gitna ng kanyang gabi. Ang kanyang puso ay nagahalo ang takot, pagkalito, at isang pakiramdam ng pagtataksil sa sarili. Hindi na niya alam kung saan siya dapat lumugar. Ang kanyang puso ay nahati na. Naiwan si Althea sa mesa, ang mata ay nakatiti sa pintuan kung saan lumabas si Kian. Ang pagkalami ngang tingin nito, ang pagkasuklam sa mukha niya nang makita si Don Lorenzo, at ang mabilis nitong paglisan lahat ng iyon ay humihiwa sa kanyang puso. Naramdaman niya ang isang matinding kurot ng pagkasala. Anong ibig sabihin niyon? Bakit tila galit si Kian? At bakit niya pakiramdam ay kailangan niyang ipaliwanag ang lahat sa kanya? May problema ba? Althea? Tanong ni Don Lorenzo. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may pahiwating ng pagkairita. Sino ang lalaki niyon? Ah, wala po, sir. Mabilis na sagot ni Althea, pinilit nang ngumiti. Siguro po isang kakilala ko lang. Ngumiti si Don Lorenzo, isang ngiting nakakatakot. Ikinagagala kong malaman na sinusunod mo ang makapatakaran, Althea. Tandaan mo, wala kang ibang dapat na lalaki na lapitan maliban sa akin. Naunawaan mo ba? Napilitan si Althea na tumango, ang kanyang lalamunan ay tila tinakpan ng buhangin. Sa gabing iyon, hindi na siya makakain. Ang presensya ni Don Lorenzo ay mabigat, ang bawat salita niya ay tila isang tanikala na humahawa sa kanya. Habang kausap niya si Don Lorenzo, ang isipan niya ay patuloy na bumabalik kay Kian, sa kanyang malamig na tingin, at sa paalala na nakita niya sa kanyang mata kagabi. Pov. Kian Zamora. Naiwan si Kian sa labas na restaurant. Ang kanyang kamao ay nakakuyom. Ang larawan ni Althea na nakaupo kasama si Don Lorenzo Corpus ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang lalaking iyon. Ang lalaking may koneksyon sa trahedya ang kanyang pamilya. At si Althea, ang babaeng dahan-dahang lumalambot sa kanyang puso, ay nakaupo kasama niya, tila isang bagong laruan sa kanyang kamay. Hindi. Bulong ni Kian. Ang kanyang ngipin ay nangangalit. Hindi ako papaya. Hindi kita hahayaang sirain pa ang ibang tao. Enzo. Sumakay si Kian sa kanyang sasakyan at nagmaneho palayo. Ang kanyang isipan ay punong galit at isang bagong determinasyon. Ang kanyang planong paghihiganti ay tila nagiging mas komplikado. Nagsimula siyang magduda. Ang pairal ni Althea sa sitwasyong ito ay hindi niya maintindihan. Bakit siya? Kinabukasan, pumasok si Kian sa opisina ng mas maaga kaysa sa karaniwan. Ang kanyang mukha ay seryoso, ang kanyang mata ay matalim. Nakita niya si Althea na abala sa kanyang desk, tila walang nangyari. Ms. De La Cruz, pumasok ka sa opisina ko, utos ni Kian. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Pumasok si Althea, ang kanyang puso ay bumibilis ang tibok. Alam niyang ito na ang paghaharap. Kahapon, kasama mo si Don Lorenzo Corpus, sabi ni Kian. Hindi nag-abalang linggunin siya. Nakatitik lang sa view mula sa kanyang bintana. Alam mo ba kung sino siya? Opo, mahina niyang sagot. Siya po ang naalo na tulungan ang pamilya ko. Humarap si Kian kay Althea. Ang kanyang mata ay nanunuot. Alam mo ba ang kinalaman ng taong iyon sa nakaraan ng aking pamilya, Ms. De La Cruz? Nagulat si Althea. Hindi po, sir. Ano po ba ang kinalaman niya? Ngumiti si Kian, isang ngiting mapay. Ang taong iyon ang isa sa mga dahilan kung bakit nasira ang aking pamilya. Isang taong may koneksyon sa trahedya na nagdulot ng pagkamatay ng aking ama. Napakunot ang nuni Althea. Ano pong ibig niyo sabihin, sir? Ang ama mo, Ms. De La Cruz, sabi ni Kian, ang kanyang boses ay biglang naging malamig at puno ng pagkapot. Si Mang Oscar De La Cruz. Siya ang isa sa mga dahilan kung bakit nawala ang lahat sa amin. Siya ang taong nagdulot ng pagkawasak ng aking pamilya. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ang kanyang mundo ay tila gumuho. Ang kanyang ama ang dahilan ng pagkasira ang pamilya ni Kian. Hindi ito maari. Hindi po totoo yan, sir. Sigaw ni Althea. Ang kanyang tini ay nangingini. Hindi po magagawa nga mako yan. Oh, talaga ba? Sabi ni Kian,
Ang kanyang ngiti ay naging mapang-uyam. Lumapit siya sa isang kabinet at kinuha ang isang makapal na folder. Ibinato niya ito sa mesa sa harap ni Althea. Basahin mo. Basahin mo ang lahat ng ebidensya. Ang iyong ama, Miss De La Cruz, ay isang mapanlinlang na tao. Siya ang sumira sa kumpanya ng aking ama. Siya ang dahilan kung bakit namatay ang aking ama. Nangingini ang nga kamay ni Althea habang binubuksan niya ang folder. Mga financial reports, mga memo, mga litrato. Lahat ng ito ay nagtuturo kay Mang Oscar De La Cruz. Ang kanyang ama. Ang taong kanyang ipinagmamalaki, ang taong kanyang inililigtas, ay tila isang halimaw sa mata ni Kian. Hindi ko po maintindihan, bulong ni Althea. Ang kanyang nga mata ay nanlabo na naman sa mga luha. Hindi po totoo yan. Lahat ng ito ay totoo. Miss De La Cruz, sabi ni Kian. Ang kanyang boses ay walang awa. At ang kasamo sa Don Lorenzo Corpus na iyan ay isang ebidensya na pinagtatapan niyo ang lahat. Wala po akong alam sa mga sinasabi niyo, sir, umiyak na sagot ni Althea. Hindi ka makakapakunwari, Althea, sabi ni Kian, ang kanyang tingin ay matalim. Alam kong may kinalaman ka rito. At alam kong may koneksyon ka sa kasal na ito. Sir, hindi po. Sapat na, putol ni Kian. Ang kanyang boses ay biglang naging mas malalim. Narito ka, Miss De La Cruz, para maging personal assistant ko. Ngunit simula ngayon, may iba ka pang trabaho. Napakunot ang nu ni Althea. Ikaw ang magiging susi ko para sa paghihiganti, sabi ni Kian, ang kanyang ngiti ay punong ang paitan. Gagamitin kita para mabawi ang lahat ng nawala sa akin. Hindi mo ako masisingil. Ikaw mismo ang lumapit sa akin. Ikaw ang nagbigay ng sarili mo sa akin. At gagamitin ko iyon laban sa iyo at sa iyong ama. Ang masalita ni Kian ay tila isang matalim na kutsilyo na dumuro sa puso ni Althea. Ang kanyang pangarap na simpleng pag-ibig, ang kanyang pag-asa, lahat na iyon ay gumuho sa isang iglap. Hindi niya maintindihan. Bakit siya? Bakit siya ang naging biktima ng isang pahihiganti na hindi niya alam? Lumabas si Althea sa opisina ni Kian, ang kanyang mahakbang ay nanghina. Nakasalubong niya si Attorney Miguel Santos na papalapit sa opisina ni Kian, may hawak na folder. Nagulat si Attorney Miguel na makita ang namamaga at namumulang mga mata ni Althea. Miss De La Cruz, ayos ka lang ba? Tanong ni Attorney Miguel, nag-aalala. Umiling si Althea. Hindi po, Attorney. May problema ba? Si Mr. Zamora. Siya ang problema, Attorney, puto ni Althea, at lumabas na siya, iniwan si Attorney Miguel na puno ng pagtataka. Pumasok si Attorney Miguel sa opisina ni Kian. Nakita niya si Kian na nakatayo pa rin sa tabi ng bintana, ang kanyang makamay ay nakakuyom. Sir, ano pong nangyari? Umiyak si Miss De La Cruz, tanong ni Attorney Miguel. Alam na niya, sagot ni Kian, ang kanyang boses ay malamig. Ang tungkol sa kanyang ama. Sir, sigurado po ba kayo sa lahat ng ito? Tanong ni Attorney Miguel, ang kanyang mukha ay seryoso. Hindi pa natin nakukumpirma ang lahat ng detalye. May mga bagay pa rin na malabo sa kaso. At ang koneksyon ni Don Lorenzo Corpus ay masyadong malalim. Humarap si Kian kay Attorney Miguel, ang kanyang mga mata ay nagliliyap sa galit. Anong sinasabi mo, Miguel? Ang lahat ng ebidensya ay nandiyan. Ang kanyang ama ang sumira sa pamilya ko. At ang pagpapakasal niya kay Don Lorenzo ay sapat na ebidensya na may kinalaman sila sa lahat na ito. Sir, may mga bago akong impormasyon na nakuha. Sabi ni Attorney Miguel, inabot ang folder kay Kian. May koneksyon si Don Lorenzo sa mga nawawalang pondo. At may isang testigo na nagsasabing pinilit niya si Mang Oscar na pirmahan ang ilang dokumento. Napakunot ang no ni Kian. Kinuha niya ang folder. Binuksan niya ito, ang kanyang nga mata ay nanunuot habang binabasa ang nga nilalaman. Ang kanyang ekspresyon ay unti-anting nagbago, mula sa galit patungo sa pagkabigla, at pagkatapos ay sa pagdududa. Sa huling pahina, may nakasulat na pangalan at isang account number na konektado kay Don Lorenzo Corpus. Isang malaking halaga ng pera ang inilipat sa kanya ilang araw pagkatapos ng trahedya sa pamilya ni Kian. Ano ito? Bulong ni Kian, ang kanyang boses ay tila nawalan ng lakas. Sir, ang taong yun ay tila mas malalim pa ang koneksyon sa kaso kaysa sa inaakala natin, sabi ni Attorney Miguel. Posibleng siya ang utak sa likod ng lahat ng ito. At si Mang Oscar De La Cruz, posibleng biktima lang din siya. Biglang tumayo si Kian, ang kanyang nga mata ay nagliliyap sa bagong realization.
Kung totoo ang sinasabi ni Anthony Miguel, kung biktima lang si Mang Oscar, kung si Don Lorenzo ang tunay na kalaban, kung gayon, anong ginawa niya kay Althea? Ano ang nasabi niya? Ang kanyang puso ay humampas. Ang kanyang mundo ay tila nabaliktad. Ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan ay naglaho. At si Althea, ang babaeng kanyang sinaktan, ang babaeng sinabi niyang gagamitin niya, ay posibleng inosente. Bumalik si Kian sa kanyang mesa. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa folder. Ang nga impormasyon ay nagsisimulang magbago ngang lahat. Nakaroon ng isang malaking butas sa kanyang plano, sa kanyang nga paniniwala. Napatingin si Kian sa labas ng bintana, sa siyudad na nabibigayng liwanag. Ngunit ang kanyang isipan ay nasa dilim pa rin. Kailangan niyang malaman ang totoo. Kailangan niyang malaman ang lahat. At bago pa niya malaman ang lahat, may isang tao siyang nasaktan. Isang tao na posibleng hindi dapat madamay sa kanyang paghihiganti. Ang kanyang mata ay bumaksak sa isang litrato sa desk. Isang litrato ang kanyang pamilya, bago pa ang trahedya. Ang kanyang ama ay nakangiti. Ang kanyang ina ay masaya. At siya, isang batang Kian, ay nakangiti rin. Ang lahat ng iyon ay nawala. At ngayon, sa paghahanap niya ng hustisya, tila nakamali siya ng target. Isang lihim na pagsubaybay ang kanyang naisip. Kailangan niyang malaman kung ano ang ginagawa ni Don Lorenzo. Kailangan niyang malaman ang lahat ng koneksyon. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Ngayon, hindi lang para sa kanyang pamilya, kundi para na rin kay Althea. Ang masalita ni Kian ay tumata sa isipan ni Althea na parang mapako. Siya ang susi sa aking paghihiganti. Gagamitin kita. Ang kirot ay higit pa sa pisikal na sakit. Ito ay isang sugat sa kanyang kaluluwa, isang pagduro sa kanyang pagkatao. Ang lahat ng paasa, lahat ng maliit na kilik na naramdaman niya para kay Kian, ay naglaho na parang bula. Hindi ito pag-ibig. Ito ay laro. At siya ang biktima. Nakarating si Althea sa kanilang bahay na tila isang anino, ang kanyang nga mata ay namamaga sa pagya. Nakita siya ni Aling Fe. Ana, anong nangyari? Naalalang tanong ni Aling Fe, agad na lumapit upang yakapin ang anak. Sumiksik si Althea sa bisik ng kanyang ina, at doon niya binuhos ang lahat ng kanyang sakit. Ngunit hindi niya kayang sabihin ang lahat. Paano niya sasabihin sa kanyang ina na ang ama niya ay inakusahan ng pandaraya? Paano niya sasabihin na ang lalaking mahal niya ay ginagamit lang siya? Ma, kailangan ko po kayong makausap, bulong ni Althea, pagkatapos niyang kumalma ng bahadya. Tungkol kay Papa. At sa nakaraan. Hinatid niya ang kanyang ina sa kanilang maliit na sala. Habang sinasabi ni Althea ang nga sinabi ni Kian, ang nga mata ni Aling Fe ay nalaki sa pakabigla at takot. Hindi totoo yan, anak. Sigaw ni Aling Fe. Ang papa mo. Hindi niya magagawa yan. Pero ma, may mapapeles po si Sir Kian. Magadokumento. Nagsasabi po na may kinalaman si Papa sa pagkasira ng kumpanya ng ama niya. Sabi ni Althea, ang kanyang tini ay puno ng sakit. Umiyak si Aling Fe. Oh, anak. Nakaroon ng problema. Ang papa mo, pinilit lang siya. Mayroon siyang tinulungan. Pero hindi niya sinasadya. Hindi niya gusto. Binantaan siya. Althea. Binantaan siyang may mangyayaring masama sa atin. Sino po, ma? Sino ang bumanta? Nag-alangan si Aling Fe, ang kanyang mukha ay puno ang takot. Hindi ko pwedeng sabihin, anak. Mas mapanganib kung malalaman mo. Napa-frustrate si Althea. Ang kanyang ina ay may tinatago. Ang kanyang ama ay may tinatago. At ang lahat ng ito ay nadudulot ng sakit sa kanya. Pero ma, sinasaktan na po ako. Sigaw ni Althea. Ang kanyang ngaluha ay muling umagos. Ginagamit po ako ni Sir Kian. Ginagamit niya po ako para sa paghihiganti niya. Hindi ko na po alam kung ano ang totoo. Kailangan ko pong malaman ang lahat. Para matapos na ito. Tumayo si Mang Oscar, na mahina pa rin, ngunit ang kanyang mamata ay nanunuot. Ana, ang totoo ay mas masakit pa sa iniisip mo. Kinabukasan, pumasok si Althea sa opisina na may matigas na puso. Hindi niya tiningnan si Kian. Hindi niya kinibo. Ginawa niya lamang ang kanyang trabaho, parang isang robot, walang emosyon. Ang bawat pagtatangka ni Kian na makipaugnayan sa kanya, bawat sulyap, ay tila isang balaraw na tumutusok sa kanyang sugat. Sa hapon, habang nagayos si Althea ng mga file, naramdaman niya ang presensya ni Kian sa likod niya. Hindi siya humarap.
Miss De La Cruz, sabi ni Kian, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ngang pagdududa. May kailangan tayong pag-usapan. Kung tungkol po sa aking ama, sir, nasabi niyo na po ang lahat. Sagot ni Althea, ang kanyang tini ay malamig. Hindi na po kailangan ng paliwanag. Althea, may nalaman akong bago, sabi ni Kian. May mga ebidensya na nagtuturo sa ibang tao. Kay Don Lorenzo Corpus, napatigil si Althea. Don Lorenzo? Ang kanyang magiging asawa. Nakaroon ako ngang mali. Posibleng hindi ang ama mo ang may kasalanan. Posibleng biktima lang din siya. Patuloy ni Kian. Ang kanyang tinik ay may bahid ng pagsisisi. May isang saksi na nagsasabing pinilit niya ang ama mo na pumirma sa mga dokumento. Naramdaman ni Althea ang isang kurot ng paasa. Ngunit agad itong napalitan ng galit. Kaya ngayon, sir, sinasabi niyo na biktima lang ang ama ko? Tanong ni Althea, humarap siya kay Kian. Ang kanyang mga mata ay punong galit. Pagkatapos niyong sirain ang pamilya ko? Pagkatapos niyong sirain ang pagkatao ko? Pagkatapos niyong gamitin ako para sa paghihiganti niyo? Althea, pakinggan mo ako. Sabi ni Kian. Lumapit sa kanya. Ang kanyang mukha ay puno ang sakit. Oh, nakamali ako. Napadala ako sa galit. Ngunit kailangan mong malaman ang totoo. Si Don Lorenzo Corpus ang tunay na kalaban. Siya ang sumira sa pamilya namin at sa pamilya mo. Hinawakan ni Kian ang kanyang kamay. Tulungan mo akong ipaalam ang totoo, Althea. Tulungan mo akong labanan siya. Ngunit umatras si Althea. Ang kanyang puso ay sugatan. Ang kanyang tiwala ay duro. Paano ako magtitiwala sa iyo, sir? Tanong ni Althea, ang kanyang tindi ay nangingini. Ginagamit mo lang ako. Ginagamit mo lang ako para sa sarili mong layunin. At ngayon, kapag nakaroon ng ibang kalaban, kailangan mo ako? Paano naman ang paibig na ipinaramdam mo sa akin? Totoo ba iyon, Kian? O isa lang din itong bahagi ng iyong laro? Nagulat si Kian sa tanong ni Althea. Ang kanyang mata ay nanlaki. Hindi niya inaasahan ang tanong na iyon. Ang kanyang mukha ay punong sakit at pagsisisi. Ang damdamin ko para sa iyo. Althea. Totoo iyon. Bulong ni Kian. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Nakamali ako. Pero hindi ang damdamin ko. Ngumiti si Althea, isang mapait na ngiti. Patawad, sir. Hindi ko na alam kung ano ang totoo sa iyo. Ang alam ko lang, nasasaktan ako. Althea, huwag kang mapakasal kay Don Lorenzo, sabi ni Kian, hinawakan ang kanyang nga kamay. Pakiusap. Huwag mong gawin yan. Ito ay isang bitak. Wala na po akong magagawa, sir, sagot ni Althea, pinilit na kumawala sa pagkakahawa ni Kian. Pumirma na po ako. At kailangan ng ama kong tulong. Iyan na lang ang paraan para mailigtas ko siya. Sa mga oras na iyon, may nagtext sa cellphone ni Althea. Isang numero na hindi niya kilala. Binuksan niya ito. Isang larawan. Isang larawan ni Mang Oscar de la Cruz at Don Lorenzo Corpus magkasama sa harap ng isang gusali. May nakasulat na maliit na note sa likod. Ang katotohanan ay mas madilim pa. Napatingin si Althea sa litrato, ang kanyang puso ay humampas. Ito ang larawan na nakita niya noon. Ang larawang nakpakulo ang pagdududa. Ano iyan, Althea? Tanong ni Kian, sinusubukang silipin ang cellphone. Agad na itinago ni Althea ang cellphone. Hindi niya pwedeng ipakita kay Kian. Lalo lang itong magpapagulo. Wala po, sir. Personal lang po, sagot ni Althea. Althea, pakiusap, sabi ni Kian, ang kanyang boses ay punong-puno ang pagmamakaawa, tulungan mo akong labanan si Enzo. Siya ang tunay na kaawe. Siya ang sumira sa buhay ng marami. Hindi ko na po alam kung sino ang paniniwalaan ko, sir, sabi ni Althea. Ang alam ko lang, kailangan kong tapusin ang kasunduan na ito. Para sa pamilya ko, bago pa siya makasagot. May kumatok sa opisina ni Kian. Isang matangkat na lalaki, nakasuot ng pormal na suit. Ang pumasok. Mr. Zamora, narito na po si Don Lorenzo Corpuz. Gusto po kayong makausap, sabihan ni lalaki. Nagulat si Kian. Nagulat din si Althea. Nandito si Don Lorenzo? Ngayon na, humarap si Kian kay Althea, ang kanyang nga mata ay puno ng pag-aalala. Althea, huwag kang sumama sa kanya. Hintayin mo ako. Ngunit umiling si Althea.
Hindi po pwede, sir. May kasunduan po ako sa kanya. Lumabas si Don Lorenzo Corpus mula sa elevator. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Althea. Nakita niya ang pagkailang sa mukha ni Althea, at ang seryosong tingin ni Kian. Ngumiti si Don Lorenzo, isang ngiting mapanguyam. Althea, handa ka na ba? Tanong ni Don Lorenzo, ang kanyang boses ay malakas, tila sinusubukan na ipakita ang kanyang pagmamay-ari. Mayroon tayong mahalagang pag-usapan. Tiningnan ni Althea si Kian. Ang kanyang mamata ay puno ng lungkot at isang hindi may paliwanag na pagod. Lumapit siya kay Don Lorenzo. Opo, sir. Handa na po ako, sagot ni Althea. Kahit na ang kanyang puso ay dinuduro. Pinigilan ni Kian ang kanyang sarili na pigilan si Althea. Ang kanyang kamay ay nakakuyom. Nakita niya ang paglabas ni Althea kasama si Don Lorenzo, ang kanyang likod ay tuwid, ngunit ang kanyang balikat ay tila may mabigat na pinapasan. Naiwan si Kian sa opisina, ang kanyang puso ay humahampas sa galit at pagsisisi. Nagsimula siyang magduda sa kanyang sarili. Ang paghihiganti niya, ang kanyang paniniwala, ang lahat ng ito ay tila mali. Tiningnan ni Kian ang folder na ibinigay sa kanya ni Atty. Miguel. Ang katotohanan ay tila mas masakit kaysa sa kanyang inaakala. Hindi siya naghihiganti sa tamang tao. At sa pahahanap niya ng hustisya, nasira niya ang buhay ng isang taong inosente. Ang babaeng dahan-dahang nakmamayari ng kanyang puso, ang kanyang mundo ay tila gumuho. Ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan ay naglaho. At si Althea, ang babaeng kanyang sinaktan, ang babaeng sinabi niyang gagamitin niya, ay posibleng inosente. Nawala na. Ngayon na ang oras para malaman ang totoo. Ang lahat ng totoo. At kailangan niya si Althea. Hindi para sa paghihiganti, kundi para sa kanya. Ang pagkadismaya at pagtataksil ay tila mabigat na kumot na bumalot kay Althea. Ang salita ni Kian, gagamitin kita para sa paghihiganti, ay pauli-uli na umalingaw sa kanyang isipan. Kasama ang nakakapanindi balahibong ngiti ni Don Lorenzo Corpus. Nawasa ang kanyang puso. Ang lalaking pinakmulan nganyang paasa. Ngayon ay nagiging sanhi nganyang matinding sakit. Kinagabihan, hindi makatulo si Althea. Ang kanyang mga mata ay dilat, nakatite sa kisama ng kanyang silit, na tila hinahanap ang isang kasagutan sa gitna ng kadiliman. Kung totoo ang sinasabi ni Kian, na si Don Lorenzo ang tunay na kawe, at biktima lang ang kanyang ama, kung gayon, ang kasal na ito ay isang mas malaking bitak. Ngunit paano siya makakawala? Ang buhay ng kanyang ama ay nakasalalay dito. Ang bawat sentimo na kinuha niya ay kapalit ng kalayaan niya. Naramdaman niya ang isang matinding pangungulila. Kailangan niya ngang kausap, isang tao na makakaintindi sa kanyang pinagdadaanan. Agad niyang naalala si Bianca, ang kanyang matalik na kaibigan. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Bianca. Hello? Thea? Anong problema? Bakit gising ka pa? Gulat na tanong ni Bianca. Bianca, kailangan kita. Mahina niyang sagot. Ang kanyang boses ay nanginginig. Pwedeng makita tayo. Sige. Saan? Pupuntahan kita agad. Nakita sila sa isang 24-hour convenience store malapit sa bahay ni Althea. Pakakita pa lang ni Bianca sa namumuktong mga mata at mapulang mukha ni Althea. Agad niyang niyakap ang kaibigan. Tia, anong nangyari? Sino ang nanakit sayo? Tanong ni Bianca. Puno ng pag-alala. Inilabas ni Althea ang lahat ng kanyang sakit, ngunit hindi niya kayang sabihin ang buong katotohanan. Hindi niya kayang sabihin na inakusahan ang kanyang ama. Hindi niya kayang sabihin na ang kanyang puso ay nabiha ng lalaking nabigay sa kanya ng matinding sakit. Ginagamit lang ako, Bianca, bulong ni Althea. Ang kanyang maluha ay muling umagos. Ang lahat. Lahat ay isang laro lamang. At ako ang pinaglalaruan. Pinayapa ni Bianca si Althea, pinunasan ang kanyang ngaluha. Sino ang gumawa sa iyo niyan, Thea? Sabihin mo sa akin, sasapakin ko siya. Hindi mo naintindihan, Bianca, sabi ni Althea, umiling. Ang komplikado ang lahat. Walang kalaban. Ang pamilya ko. Sila ang dapat kong unahin. Walang ibang paraan. Pero, Thea, sabi ni Bianca, hindi ka dapat nakpapakasal sa isang hindi mo mahal para lang sa pera. May ibang paraan. Wala na, Bianca, sagot ni Althea. Ito na lang ang natitira kong peasa. Umuwi si Althea na may mas mabigat na puso. Ang pakikipausap kay Bianca ay hindi nakatulong ng lubusan.
Mas naramdaman pa niya ang kanyang pag-isa. Pag-uwi niya, nakita niya si Mang Oscar na mahimbing na natutulog. Ang kanyang mukha ay payapa. Nilingon niya ang kanyang ama. Naalala niya ang mga salita ni Kian. Posibleng biktima lang din ang kanyang ama. Ngunit bakit mayroon siyang inililihim? Bakit hindi niya sabihin ang buong katotohanan? Sa sandaling iyon, may nagtext sa cellphone ni Althea. Isang mensahe mula kay Don Lorenzo Corpus. Althea, kailangan nating makita. Ngayon na. Sa aking opisina. May mahalaga tayong pag-uusapan tungkol sa ating kasal. Ang iyong ama ay naghihintay ng operasyon, hindi ba? Napatindi ang balahibo ni Althea. Ngayon na? Gabi na. At ang kanyang ama. Niyuyugyo siya ng pangamba. Tila may pagbabanta sa mensahe. Napansin niya na tila pinipiga siya sa sulok. Hindi siya makatanggi. Nakmadali si Althea na mahbihis. Habang papunta siya sa opisina ni Don Lorenzo, ang kanyang isipan ay puno ng kaba. Ano kaya ang sasabihin niya? Anong kailangan niya? Pagdating niya, sinalubong siyang isang personal assistant ni Don Lorenzo. Iginaya siya sa isang malaking opisina, mas malaki pa sa opisina ni Kian. Ang lahat ay gawa sa mamahaling materyales. Ang aura ng kapangyarihan ay bumalot sa kanya. Nakatayo si Don Lorenzo sa harap ng isang malaking bintana, nakatalikod. Althea, salamat at dumating ka, sabi niya, hindi humaharap. May narinig ako. Tungkol sa iyo at kay Kian Zamora. Napatigil si Althea. Paano niya nalaman? Humarap si Don Lorenzo. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ngunit may kakaibang kinang sa kanyang mata. Gusto kong malaman mo, Althea, na hindi ko gusto ang anumang uri ng pagtataksil. Alam kong may koneksyon ka kay Kian. Ang anak ng aking matagal ng kaway. Napakunot ang nuni Althea. Kaway po. Ano po ang kinalaman ni Sir Kian sa inyo? Ngumiti si Don Lorenzo, isang ngiting nakakatakot. Si Kian ang anak ng taong sumira sa akin noon. Ang taong aking sinumpaan na babawian ko. At ang ama mo, siya ay isang kasangkapan lamang sa paghihiganti ko. Nakuha ko ang aking gusto sa kanya. At ngayon, ikaw naman ang susunod. Para siyang binuhusan ng yelo. Ang kanyang ama ay kasangkapan lang? Paghihiganti. Ano po ang ibig niyong sabihin? Bulong ni Althea. Simple lang, Althea, sagot ni Don Lorenzo, lumapit sa kanya. Dahil sa koneksyon mo kay Kian, at dahil ayaw kong makaroon ng anumang hadlang sa ating kasal, at sa operasyon ng iyong ama, kailangan nating bilisan ang kasal. Sa susunod na linggo, nagulantang si Althea. Sa susunod na linggo, masyadong mabilis. Hindi siya handa. Pero po, sir, walang pero, Althea, putol ni Don Lorenzo, ang kanyang boses ay tumigas. Kung ayaw mong makita ang iyong ama na mamatay sa isang ospital, o makita ang iyong pamilya na mawalan ng tirahan, gagawin mo ang sinasabi ko. Naunawaan mo ba? Napilitan si Althea na tumango, ang kanyang mga mata ay nanlabo. Wala siyang magagawa. Nakulong siya. Magaling, sabi ni Don Lorenzo, isang ngiti ang umabot sa kanyang ngalabi. Ngayon, pumunta ka sa bahay. Mahanda ka, at sa susunod na linggo, magiging korpus ka na. Lumabas si Althea sa opisina ni Don Lorenzo, ang kanyang nga hakbang ay nanghihina. Ang kanyang puso ay puno ng sakit at kawalan ng paasa. Siya ay isang manika lamang sa kamay ng dalawang makapangyarihang lalaki na naglalaban. Dumiretso si Althea sa bahay ng kanyang matalik na kaibigan, si Bianca. Dito niya naibuhos ang lahat ng kanyang nararamdaman, ang buong katotohanan ng mabanta ni Don Lorenzo at ang kanyang matinding takot. Thea, hindi ka pwedeng mapakasal sa lalaking iyan. Sigaw ni Bianca, ang kanyang muka ay punong galit. Iyan ay panggagahasa. Kailangan nating tumakas. Wala tayong mapupuntahan, Bianca, bulong ni Althea umiling. At ang ama ko, kailangan niya ng operasyon. Naiwan si Althea sa kama ni Bianca. Ang kanyang isipan ay punong mitien na tumakas. Ngunit wala siyang lakas. Wala siyang paasa. Lahat ng pinto ay sarado na. Sa gabi, habang umiyak si Althea, nakatanggap siya ang isang anonymous na text. Isang larawan. Mas malinaw kaysa sa dati. Isang larawan ni Don Lorenzo Corpus na nakikipausap sa isang lalaki sa isang madilim na sulok. Ang lalaking iyon ay si Mang Oscar. Ngunit hindi lang iyon. Mayroon din siyang nakitang isa pang larawan. Isang dokumento na tila isang kontrata. Ang kanyang pangalan ay nakasulat doon. Kasama ang signature niya.
At sa ilalim nito, ang signature ni Don Lorenzo. Ngunit may isa pang signature doon. Isang signature na kanyang nakita sa mga dokumento ni Kian. Ang signature ni Mang Oscar. At sa ibaba nito, may nakasulat na maliit na note, hindi lahat ng nakikita mo ay totoo. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan, ang lahat ng kanyang naintindihan, ay tila nabaliktad. Ang kanyang ama ay may koneksyon kay Don Lorenzo. Ngunit bakit mayroon din siyang kinalaman sa kontrata niya? At anong totoo? Ang kanyang utak ay umikot. Si Don Lorenzo. Ang kanyang ama. Si Kian. Ang paghihiganti. Lahat ng ito ay makakaunay. Ngunit paano? Tiningnan ni Althea ang larawan. Si Mang Oscar. Tila napilitan. At si Don Lorenzo, nakangiti ng nakakatakot. Ang kanyang isipan ay puno ang matanong. Sino ang nagsasabi ng totoo? At sino ang tunay na demonyo? Naiwan si Althea na may matinding pakalito, ang kanyang mga mata ay nakatitis sa screen ng kanyang cellphone. Ang bagong anonymous na text, ang larawan ng kanyang ama na may Don Lorenzo Corpus, at ang kakaibang signature sa kontrata, lahat ng ito ay nakdulot ng gulo sa kanyang isipan. Hindi lahat ng nakikita mo ay totoo. Ang mensaheng iyon ay patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang utak. Ano ang ibig sabihin nito? Sino ang nagpadala ng text? At paano niya malalaman ang tunay na katotohanan? Ang kanyang tiwala kay Kian ay nawasak. Ang kanyang tiwala sa kanyang sarili ay nawasak. At ngayon, kahit ang kanyang ama ay tila may inililihim. Ang mundo ni Althea ay tila bumabaliktad. Pov. Kian Zamora. Naiwan si Kian sa kanyang opisina, ang folder ni Atty. Miguel ay nakakalat sa kanyang mesa. Ang bagong ebidensya ay tila isang malakas na suntok sa kanyang sikmura. Si Don Lorenzo Corpus. Ang taong akala niya ay kasosyo lamang ng kanyang ama, ang taong akala niya ay nagbigay ng pahirap sa kanila, ay tila ang mastermind sa likod ng lahat. Ang bawat salita, bawat bilang sa mga dokumento, ay nakturo kay Don Lorenzo. Ang nga transaksyon sa bangko, ang nga offshore accounts, ang nga peking kumpanya, lahat ng ito ay bumubuo ng isang malaking web ng panlilinlang na pinamunuan ni Enzo. Hindi, bulong ni Kian, ang kanyang nga kamao ay nakakuyong. Hindi ito mari. Nakamali ako. Ang mukha ni Althea, ang sakit sa kanyang nga mata, ang kanyang nga luha, lahat ng iyon ay bumalik sa kanyang isipan. Sinaktan niya ang isang inosenteng tao. Ginagamit niya ang isang taong posibleng biktima lang din. Ang kanyang paghihiganti ay naging bulag. Naglakad si Kian patungo sa bintana, nakatitik sa mga ilaw ngang siyudad. Ang kanyang puso ay puno ngang sakit at pagsisisi. Ang kanyang ama. Naisip niya ang kanyang ama, si Don Emilio Zamora, na palaging natuturo sa kanyang kahalagahan ng katarungan at katotohanan. Ngunit sa paghahanap niya ng katarungan, tila lumihis siya sa tamang daan. Miguel, sigaw ni Kian, agad na tinawagan si Atty. Miguel Santos. Sir! Sagot ni Atty. Miguel. Lahat ng impormasyon tungkol kay Don Lorenzo Corpus. Lahat ng koneksyon niya sa mga kumpanya ng ama ko, sa pamilya de la Cruz. Hanapin mo ang lahat ng kailangan natin para pabaksakin siya. Kailangan kong sagot. Ngayon na. Utos ni Kian. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. At alamin mo kung nasaan si MS de la Cruz. Kailangan kong makausap siya. Agad na kumilos si Atty. Miguel. Lumipas ang nga oras. Si Kian ay hindi makatulo. Ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong. Paano niya masisira ang imperyo ni Don Lorenzo? At paano niya babawiin ang tiwala ni Althea? Kinabukasan, si Kian ay nasa opisina ng maga. Ang kanyang mata ay mapula sa kakulangan ng tulog, ngunit ang kanyang isipan ay matalas. Tinawagan niya ulit si Atty. Miguel. Sir, may bago akong nalaman, sabi ni Atty. Miguel. May isang taong nakakaalam ng lahat ng lihim ni Don Lorenzo. Isang dating accounting assistant na nagtatrabaho sa kanyang offshore accounts. Siya ang posibleng susi. Nasaan siya? Nagpunta po siya sa probinsya. Natatakot po siya kay Don Lorenzo. Ngunit handa siyang tumastigo kung mapoprotektahan natin siya. Ayusin mo ang lahat, Miguel, utos ni Kian. Kahit anong kailangan, ibibigay ko, kailangan natin siyang maprotektahan. Kasabay nito, nagsimulang magduda si Kian sa lahat ng kanyang nakalap na impormasyon tungkol kay Mang Oscar. Naramdaman niyang may kulang sa kanyang nalaman. Alam niya na ang lahat ng iyon ay ginawa upang makmukhang masama si Mang Oscar.
Nakita ni Kian ang isang larawan sa kanyang mesa. Isang litrato ni Mang Oscar eking kanyang ama, si Don Emilio, noong bata pa sila, nakangiti. Hindi ito larawan ng isang kawe. Ito ay larawan ng dalawang magkaibigan. Ang larawang ito ay nakuha niya sa mga lumang gamit ng kanyang ama. Bakit niya ito hindi napansin noon? Bakit niya ito hindi pinaktunan ng pansin? Kinausap ni Kian ang ilang matatandang empleyado ng kumpanya ng kanyang ama. Mataong matagal nang nagtatrabaho doon. Narinig niya ang makwento tungkol kay Don Lorenzo Corpus na palaging may masamang reputasyon. Tungkol sa maaksidente na nangyari sa mga nagtatangkang labanan siya. At tungkol kay Mang Oscar na tila biglang umalis sa kumpanya at nakaroon ng problema sa kalusugan. Ang bawat kwento ay tila isang piraso ng puzzle na unti-unting bumubuo ng isang mas malaking larawan. Ang larawan ng isang taong nagtatago sa dilim, na mamanipula ng lahat ng nasa paligid niya. Isang hapon, habang abala si Kian sa pagtsompalang mabagong ebidensya, nakatanggap siya ng isang anonymous na text. Isang video clip. Maikli lamang. Isang video ang isang madilim na silid, at isang boses na pamilya kay Kian. Boses ni Don Lorenzo Corpus. Nakita niya ang anino ang isang lalaki na pilit na pumipirma sa isang kontrata. Ang lalaking iyon ay si Mang Oscar. Pirmahan mo na yan, Oscar, sabi ni Don Lorenzo, ang kanyang boses ay may pagbabanta. Kung ayaw mong makita ang iyong pamilya na madusa. Lahat ng utang mo, lahat ng kasalanan mo, ay mawawala kung pipirmahan mo ito. At itatago mo ang lahat ng ito. Ito ay sa pagitan lang natin. At NG yung anak. Napakunot ang nuni Kian. Anak? Anong kinalaman ng anak ni Mang Oscar dito? At ang iyong anak na babae, patuloy ni Don Lorenzo, ang kanyang boses ay puno ang ngiti, ang magiging susi sa akin para makapasok sa Zamora Group. Para mabawi ang lahat ng nawala sa akin, magpapakasal siya sa akin. At gagamitin ko siya para sirain ang Zamora Group. Para sirain si Kian. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ang lahat ay tuminaw. Ang kasal ni Althea kay Don Lorenzo. Ang kanyang pagdating sa kanyang opisina. Ang lahat ng ito ay bahagi ng plano ni Don Lorenzo. Ang paghihiganti niya sa kanya, sa pamamagitan ni Althea. At si Mang Oscar ay biktima rin. Ang galit ay bumalot kay Kian. Galit kay Don Lorenzo. Galit sa kanyang sarili dahil sa kanyang pagiging bulat. Agad niyang tinawagan si Atty. Miguel. Nahanap ko na ang lahat ng kailangan natin. Sabi ni Kian. Ang kanyang boses ay nagliliyap sa galit. Humingi ka ang warrant of arrest kay Don Lorenzo Corpus. Ngayon na. Kailangan na nating tapusin ito. Sir, kailangan natin ng mas maraming ebidensya, sabi ni Atty. Miguel. Kailangan natin ang papapatunay ni Mang Oscar. Kung gayon, hanapin mo si Mang Oscar. Utos ni Kian. At hanapin mo si Althea. Kailangan kong makausap silang dalawa. Kailangan niyang malaman ang lahat. At kailangan kong humingi ng tawad. Biglang naalala ni Kian ang pangyayari sa restaurant. Si Don Lorenzo at Althea. Ang sinabi ni Don Lorenzo sa text kay Althea. Sa susunod na linggo. Ang kasal. Nakmadali si Kian na makayos. Kailangan niyang hanapin si Althea. Kailangan niyang pigilan ang kasal. Kailangan niyang iligtas si Althea. Hindi lang mula kay Don Lorenzo, kundi mula sa kanyang sarili. Mula sa kanyang maapak kakamali. Mula sa kanyang bula na paghihiganti. Lumabas si Kian sa kanyang opisina. Ang kanyang puso ay humahampas sa kaba at determinasyon. Ngayon na ang oras para maharap ang lahat ng katotohanan. Ngayon na ang oras para harapin ang tunay na demonyo. Nagmaneho si Kian patungo sa bahay ni Althea. Ang kanyang isipan ay puno ng takot. Ngunit pagdating niya sa eskinita ni Althea, nakita niya ang isang mamahaling itim na kotse na nakaparada. Ang kotse ni Don Lorenzo Corpus. Naramdaman ni Kian ang panlalami. Tila huli na siya. Tumalon siya palabas ng kotse, ang kanyang mata ay nahahanap kay Althea. Nakita niya ang paglabas ni Don Lorenzo mula sa bahay ni Althea. Ang kanyang ngiti ay punong pagtatagumpay. At sa kanyang likod, nakita niya si Althea, nakasuot ng formal na damit, ang kanyang mukha ay maputla at walang emosyon. Tila isang manika. Althea. Sigaw ni Kian. Tumatagbo papalapit sa kanila. Lumingon si Althea. Ang kanyang mata ay nanlaki sa pagkabigla. Nakita niya si Kian, tumatakbo papalapit sa kanya. Ang kanyang mukha ay punong galit at pagmamakaawa. Ngunit bago pa siya makakilos,
hinawakan ni Don Lorenzo ang kanyang braso, mahigpit, at iginaya siya sa kanyang kots. Huli ka na, Kian. Sabi ni Don Lorenzo. Ang kanyang ngiti ay punong kang pang-asa. Ang magiging asawa ko na siya. Pumasok si Althea sa kotse. Ang kanyang mamata ay nakatitik kay Kian, puno ng sakit. Ang pinto ay sumara. Ang sasakyan ay nasimulang gumalaw, papalayo kay Kian. Naiwan si Kian na nakatayo sa gitna ng sada. Ang kanyang mata ay nakatitik sa sasakyan na papalayo. Huli na siya, nawala na si Althea. Nakamali siya. Ang lahat ng kanyang paghihiganti ay naging sanhi ng kanyang matinding pagkalugi. Ang kanyang puso ay humampas sa sakit at pagsisisi. Ang malamig na hangin ng gabi ay humaplos sa mukha ni Kian, ngunit hindi nito kayang palamigin ang apoy ng galit at pagsisisi na nagliliyap sa kanyang dibdib. Ang nakangising mukha ni Don Lorenzo at ang tingin ni Althea na puno ng sakit ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Huli na siya. Nawala na si Althea. Ang kanyang paghihiganti ay naging sanhi ng pagkawasak ng isang inosenteng tao at ng kanyang sariling puso. Agad na tinawagan ni Kian si Atty. Miguel. Nasaan ang kasal? Hanapin mo sila. Ngayon na. Utos ni Kian. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Sir, mahirap po silang hanapin, sagot ni Atty. Miguel. Tila itinatago po ni Don Lorenzo ang venue. Pero mayroon po akong isang lead. May resort po siya sa Batangas na madalas niyang gamitin para sa mga pribadong okasyon. Pumunta tayo doon, sabi ni Kian. Ngayon na. At dalhin mo ang lahat ng ebidensya. Lahat ng nahanap mo. At tawagan mo ang pulis. Kailangan nating mahuli ang demonyong iyon. Habang nagmamaneho patungong Batangas, ang isipan ni Kian ay bumalik sa simula. Ang galit niya kay Mang Oscar. Ang kanyang bulak na pahahanap ng katarungan. Ang bawat piraso ng ebidensya na ibinigay sa kanya ni Atty. Miguel ay tila sumisira sa kanyang dating paniniwala. Naalala niya ang kwento ni Atty. Miguel tungkol sa dating accounting assistant ni Don Lorenzo. Isang babaeng nagngangalang Celia. Si Celia ay umamin na si Don Lorenzo ang nagmamanipula ng mga financial reports ng kumpanya ng kanyang ama, at pinilit si Mang Oscar na pirmahan ang mga dokumento na nagpaparamdam sa kanya na siya ang may kasalanan. Naalala din niya ang pagtawag kay Mang Oscar. Ang kanyang ama ay mahina na. Halos hindi na makapagsalita. Ngunit sa kanyang mahinang tinig, sinabi niya kay Kian ang buong katotohanan. Flashback. Kian, bulong ni Mang Oscar. Ang kanyang boses ay nanginginig. Patawarin mo ako, anak. Nakamali ako, pero wala akong magawa. Binantaan niya ako. Kung hindi ako pipirma, papatayin niya ang pamilya ko. Ang anak ko? Si Althea. Sino po, Mang Oscar? Sino ang gubumanta sa inyo? Si Don Lorenzo Corpus. Sagot ni Mang Oscar. Siya ang utak ng lahat. Siya ang sumira sa kumpanya ni Don Emilio. Siya ang gumawa ng lahat para magmukhang ako ang may kasalanan. Binigyan niya ako ng pera. Para sa operasyon ang puso ko. Pero kapalit. Kailangan kong manahimik. At ang anak ko. Kailangan kong ipakasal sa kanya. Para mapasok niya ang Zamora Group sa pamamagitan ni Althea. Para sirain kaniya. Hindi makapaniwala si Kian. Ang sakit ay higit pa sa pisikal. Ang lalaking pinagmulan ng lahat ng kanyang hinanakit ay biktima rin. At ang taong kanyang pinaghihigantihan ay ang tunay na demonyo. Bakit niyo po tinago, Mang Oscar? Natatakot ako, anak. Natatakot ako para kay Althea. Pero ngayon, lumalabas na ang lahat ng katotohanan. And flashback. Nararamdaman ni Kian ang isang malalim na sakit sa kanyang dibdib. Ang kanyang pagiging bula, ang kanyang galit, ang kanyang nga pagkakamali. Lahat ng iyon ay nadulot ng matinding paghihirap sa mataong inosente. At ang pinakamasakit sa lahat, nasaktan niya si Althea. Nakarating na po tayo, sir, sabi ni Atty. Miguel, habang bumababa sila sa sasakyan sa harap ng isang malaking resort. Nakita ni Kian ang ilang tauhan ni Don Lorenzo na nakabantay. Kinumpirma nito na nandito nga sila. Narito na po ang pulis, sir, sabi ni Atty. Miguel. Huwag silang maingay, utos ni Kian. Gusto kong makita ang kasal. Gusto kong makita ang kanyang mukha bago siya mahuli. Pumasok sila sa loob. Ang bulwagan ay pinalamutian ng magabulala, tila may kasalang magaganap. Ngunit ang aura ay madilim, may bahid ng panlilinlang. Nakita ni Kian si Althea, nakasuot ng puting wedding gown, nakatayo sa altar.
Ang kanyang muka ay maputla, ang kanyang nga mata ay walang buhay. Nakatayo siya sa tabi ni Don Lorenzo Corpus, na nakangiti, tila nagtatagumpay. Parang may humiwa sa puso ni Kian. Kailangan niyang pigilan ito. Ngayon na. Naglakat si Kian patungo sa alta, ang kanyang nga habang ay matata. Sinundan siya ni Atty. Miguel, kasama ang ilang pulis. Kian. Sigaw ni Don Lorenzo, ang kanyang ngiti ay biglang nawala. Anong ginagawa mo rito? Paano mo nalaman? Nandito ako para tapusin ang lahat ng kasinungalingan mo, Enzo, sagot ni Kian. Ang kanyang boses ay malakas, umalingaw-ngaw sa bulwagan. Lahat ng kasinungalingan na sinabi mo sa akin. Lahat ng kasinungalingan na sinabi mo sa lahat ng tao. Nilingon ni Althea si Kian, ang kanyang nga mata ay nanlaki sa pakabigla. Si Kian, ano ang ginagawa niya rito? At nandito ako para iligtas ang babaeng mahal ko mula sa demonyong tulad mo. Sigaw ni Kian, tumingin siya kay Althea. Althea, huwag kang mapakasal sa kanya. Hindi siya ang akala mo. Galit na galit si Don Lorenzo. Security. Palabasin niyo ang lalaking iyan. Ngunit bago pa makakilos ang mga security guards, dumating ang pulis, kasama ang warrant of arrest. Don Lorenzo Corpus, ikaw ay inaresto sa salang pandaraya, manipulasyon, at pagbabanta, sabi ang isang pulis, habang inilabas ang warrant. Nagulantang si Don Lorenzo. Ano? Hindi. Kasinungalingan yan. Walang ebidensya. Mayroon kaming sapat na ebidensya, Mr. Corpus, sabi ni Atty. Miguel, lumabas siya at ipinakita ang nga dokumento at ang videoclip. Ang lahat ng iyong kasinungalingan ay nalanta na. Niyugyok si Don Lorenzo. Ang kanyang mukha ay namutla. Hindi. Sigaw ni Don Lorenzo. Hindi ako papayag. Hindi kayo makakakuha sa akin. Sinubukan ni Don Lorenzo na tumakas, ngunit agad siyang pinigilan ng pulis. Isang matinding pakikipaglaban ang naganap. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Althea si Kian na lumapit sa kanya. Althea, ayos ka lang ba? Tanong ni Kian, hinawakan ang kanyang makamay. Patawarin mo ako. Nakamali ako. Ang lahat ng sinabi ko sa iyo, hindi ako ang tunay na kaaway. Si Don Lorenzo ang may kagagawan ng lahat. Nagdadalawang isip si Althea. Ang kanyang puso ay sugatan. Ngunit ang mamata ni Kian ay punong sakit at pagsisisi. Biglang may umalingaw-ngaw na boses. Anak. Althea. Lumingon si Althea. Nakita niya si Mang Oscar. Na may kasamang nurse, mahina pa rin. Ngunit ang kanyang mamata ay puno ng pag-alala. Papa? Sigaw ni Althea, tumakbo papalapit sa kanyang ama. Bakit po kayo nandito? Kailangan kong sabihin ang totoo, anak, bulong ni Mang Oscar, humarap kay Kian. Kian, patawarin mo ako. Pinilit lang ako ni Don Lorenzo. Binantaan niya ako. Kung hindi ako pipirma, papatayin niya ang pamilya ko. Niyakap ni Kian si Mang Oscar. Wala kayong kasalanan, Mang Oscar. Kami ang humihingi ng tawad. Ako ang nakamali. Ang lahat ng katotohanan ay nalantad. Si Don Lorenzo Corpus ang tunay na demonyo, ang utak sa likod ng lahat ng trahedya. Si Mang Oscar ay biktima lamang, napilitan dahil sa pagbabanta. At si Kian, sa kanyang paghahanap ng paghihiganti, ay nabulak sa katotohanan. Naiwan si Althea sa gitna ng lahat ng ito, ang kanyang mamata ay nakatingin kay Kian. Ang kanyang puso ay puno ng sakit, ngunit sa gitna ng sakit na iyon, may natanim na binhi ng pagpapatawad. Ang lalaking kanyang minahal, ang lalaking kanyang kinamuhian, ay ngayon humihingi ng tawad. Ang lahat ng galit at hinanakit ay tila nawala. Ang tanging nanatili ay ang sakit. Ngunit sa sakit na iyon, mayroon pa ring paasa. Paasa para sa isang bagong simula. Paasa para sa papapatawad. At paasa para sa isang tunay na paibig. Naglakad si Althea papalapit kay Kian. Ang kanyang mga mata ay nanlabo na naman sa mga luha. Ang kanyang kamay ay marahang pumunta sa mukha ni Kian, pinunasan ang kanyang luha. Kian, bulong ni Althea. Ang kanyang boses ay naninini. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa pagdududa ko sa iyo. Hinawakan ni Kian ang kamay ni Althea. Mahigpit. Althea, ako ang dapat humingi ng tawad. Hindi ikaw. Ngunit sa kabila ng pagpapatawad na nagsisimulang umusbong, ang masugat ay hindi pa rin ganap na gumaling. Ang kanilang nakaraan, ang lahat ng nangyari, ay tila isang malalim na bangin na kailangan pa nilang tawirin. Ngunit ngayon,
Alam na nila ang toto. At sa katotohanan na iyon, mayroon na silang pagkakataon para magsimulang muli. Naiwan si Althea sa bisik ni Kian, ang kanyang puso ay humahampas sa halo-halong emosyon. Relief, sakit, at isang mahinang kislap ng pag-asa. Ang presensya ni Kian ay tila isang kanlungan, ngunit ang masugat ng pagtataksil at ang trauma ng nakaraan ay sariwa pa rin. Naramdaman niya ang init ng magaluha ni Kian sa kanyang balikat habang niyayakap siya. Ang lalaking minsang nadulot ng matinding sakit. Ngayon ay nabibigay ng matinding ginhawa. Nakahiwalay sila ng yakap, ngunit nanatili ang kanilang nga mata na makatiti. Ang bulwagan ay punong ingay, ang pulis na inaresto si Don Lorenzo, ang mabisita na naguguluhan, at ang pagmamadaling ngamga paramedik na dinadala si Mang Oscar sa ambulansya. Kailangan ko siyang puntahan, sabi ni Althea, ang kanyang tinik ay nanginginig, habang tumuturo kay Mang Oscar. Sasama ako, sabi ni Kian. Hinawakan ang kanyang kamay. Hindi kita iwan. Sinundan nila si Mang Oscar sa ospital. Habang naghihintay sila sa labas ng emergency room, ang pagod at tensyon ay bumalot sa kanila. Si Aling Fe ay dumating din, nag-alala sa kanyang asawa. Althea, bulong ni Kian. Patawarin mo ako. Nabula ako sa galit ko. Hindi ko inisip ang kapakanan mo. Nasaktan kita ng sobra. Naramdaman ni Althea ang sinseridad sa kanyang mata. Ngunit ang sakit ay naroon pa rin. Ang hirap, Kian. Ang hirap kalimutan ang lahat. Ang hirap magtiwala ulit. Hindi ako hihinto. Althea, sabi ni Kian. Mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay. Patutunayan ko sa iyo na karapat-dapat ako sa tiwala mo. At sa pag-ibig mo. Pakalabas ng doktor, ibinalita niyang ligtas si Mang Oscar, malaking tulong ang agarang pagdating ng operasyon. Nakaroon ng malaking ginhawa sa puso nina Althea at Kian. Sa sumunod na araw, abala si Kian sa pahaharap ng ebidensya laban kay Don Lorenzo Corpus. Sa tulong ni Atty. Miguel, natagumpay silang may paliwana ang lahat ng panlilinlang ni Enzo. Ang mga dating empleyado na pinilit manahimik ay naglakas loob na tumestigo. Ang mga dokumento at audio recordings ay hindi na matatawaran. Si Don Lorenzo Corpus ay naharap sa maraming kaso. Ang Zamora Group ay nakabawi sa mga nawalang assets. At ang pangalan ng ama ni Kian ay nalinis. Ngunit hindi ito ang pinakamahalaga para kay Kian. Ang pinakamahalaga ay ang pagilom ng sugat ng nakaraan. Habang nagpapagaling si Mang Oscar, madalas na bumibisita si Kian. Hindi lamang niya sinisiguro ang pangangailangan ng matanda, kundi nakikipag-usap din siya kay Mang Oscar. Narinig niya ang buong kwento mula sa bibig ni Mang Oscar kung paano siya pinilit at ginamit ni Don Lorenzo. Kung paano siya pinotektahan ni Don Emilio sa magkapakataong iyon, at kung paano niya sinubukang kalabanin si Enzo, na siyang naging dahilan ng kanyang pagiging biktima. Naramdaman ni Kian ang isang malalim na pag-unawa at respeto kay Mang Oscar. Ang lalaking inakala niyang kalaban, ay isang biktima rin. Ngunit ang pagilungang relasyon nina Althea at Kian ay mas mabagal. Madalas silang makita, ngunit may pada pa rin sa pagitan nila. Isang araw, naglakas loob si Kian na kausapin si Althea sa isang coffee shop. Althea, sabi ni Kian, alam kong mahirap. Alam kong nasaktan kita. Pero handa akong mahintay. Handa akong patunayan ang sarili ko sa iyo. Kian, totoo ba ang lahat ng sinabi mo nun? Tanong ni Althea. Ang kanyang nga mata ay nanunuot. Ang damdamin mo para sa akin. Niyakap ni Kian ang kanyang mga kamay. Oh, Althea. Totoo ang lahat. Nabulag ako sa galit at sa aking paghihiganti. Ngunit mula sa sandaling nakita kita, may kakaiba na akong naramdaman. Nais kong protektahan ka. Nais kong mahalin ka. At iyon ang dahilan kung bakit ako nasasaktan ng sobra nang sinabi ko ang mga bagay na iyon sa iyo. Naramdaman ni Althea ang isang kurot sa kanyang puso. Ang pagmamahal niya kay Kian ay naroon pa rin. Ang kanyang puso ay nananabik na tanggapin ang pag-ibig na iyon. Ngunit ang takot ay naroon pa rin. Hindi ko alam, Kian, bulong ni Althea. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Althea, sabi ni Kian. Bigyan mo ako ng pagkakataon na patunayan ang lahat. Kinabukasan, lumabas ang balita. Si Don Lorenzo Corpus ay nahatulan. Ang kanyang imperyo ay gumuho. Ang nga biktima niya ay nakahanap ng katarungan. Para kay Althea, ito ay isang malaking ginhawa. Ang kanyang pamilya ay ligtas na. Ang kanyang ama ay ligtas na.
Ngunit ang kanyang puso ay hindi pa rin ganap na payapa. Sa araw na inilabas si Mang Oscar sa ospital, si Kian ay naroon. Nahatid siya ng mabulala para kay Aling Faye. At isang personal na regalo para kay Mang Oscar. Salamat Kian. Sabi ni Mang Oscar, ngumiti. Maraming salamat sa lahat ng tulong mo. Wala pong enumen, Mang Oscar, sabi ni Kian. Nakpasalamat din si Aling Faye kay Kian. Ang pamilya de la Cruz ay nagsisimulang magilom. Nilingon ni Althea si Kian. Ang kanyang nga mata ay natagal sa kanya. Nakita niya ang pagbabago kay Kian. Ang dating malamig na CEO ay naging mas malambot, mas matulungin. Althea, sabi ni Kian, nilapitan siya. Gusto kong magsimula tayo sa malinis na pahina. Paano? Tanong ni Althea. Sa pagpapatawad? Sabi ni Kian. At sa paunawa. Kailangan nating pahilumin ang masugat ng nakaraan. Hindi lang sa pagitan natin, kundi sa pagitan ng ating mga pamilya. Dinala ni Kian si Althea sa libingan ng kanyang ama, si Don Emilio Zamora. Tahimik silang naglakad. Dito ako madalas pumupunta kapag nahihirapan ako, sabi ni Kian. Si Papa. Siya ang naging inspirasyon ko. Ang galit ko sa kanya, ang natula sa akin sa paghihiganti. Ngunit ngayon, alam kong ayaw niya ang ginawa ko. Kian, hindi ka dapat magsisisi. Sabi ni Althea. Naniwala ka lang sa manarinig mo. At ngayon, natatama ka mali. Iyan ang mahalaga. Inilagay ni Althea ang isang puting rosas sa libingan ni Don Emilio. Patawad po, sir, bulong niya. Hindi po namin sinasadya ang nangyari. Nilinggon ni Kian si Althea, ang kanyang nga mata ay puno ang pasasalamat. Hinawakan niya ang kamay ni Althea, mahigpit. Althea, sa harap ngang ama ko, sabi ni Kian, gusto kong malaman mo na minamahal kita. At handa akong gawin ang lahat para maging karapat-dapat sa pag-ibig mo. Tiningnan ni Althea ang kanyang kamay na hawak ni Kian. Ang kanyang puso ay nagsisimulang bumukas. Ang sakit ay hindi pa rin nawawala ng lubusan, ngunit mayroong pag-asa. Ang pag-ibig ay tila isang binhi na muling tumutubo sa kanyang puso. Kian, bulong ni Althea, at sa unang pagkakataon, ang kanyang ngiti ay toto. Hayaan mo akong tulungan kang magilom. At sana ay matutunan din nating magtiwala muli sa isa't isa. Tumango si Kian. Niyakap niya si Althea, mahigpit. Isang yakap na puno ng pagpapatawad, paasa. At isang pangako ng bagong simula. Ang nakaraan ay hindi na mababago. Ngunit ang hinaharap ay nasa kanilang magkamay. At sa hinaharap na iyon, mayroong pag-ibig. Habang makayakap sila, ang huling sikat ng araw ay bumaba sa horizon. Nakpinta ng ginto at kahel na kulay sa kalangitan. Ang mundo ay tila nagsisimula muli. Ngunit ang landas sa pagilom ay mahaba pa. Ang kanilang paibig ay nasa simula pa lamang ang tunay nitong pagsubok. Ang pagilom ay hindi nangyari sa isang iglap. Ito ay isang dahan-dahang proseso, parang patubong bagong dahon pagkatapos ang isang matinding bagyo. Ang bakas ng nakaraan ay naroon pa rin. Ngunit ang bawat araw ay nadala ng bagong paasa. Bagong paunawa. Ilang linggo matapos ang insidente sa kasalan, lumabas ang hatol kay Don Lorenzo Corpus. Nahatulan siya sa maraming kaso. Pandaraya, panginikil, at pagmamanipula. Ang Zamora Group ay nakabawi ng malaking bahagi ng kanilang nawalang yaman at ang pangalan ng yumaong Don Emilio Zamora ay ganap na nalinis. Para kay Althea, ang balita ay nadala ng isang malalim na pakiramdam ng katarungan. Ang demonyo na sumira sa kanilang buhay ay nababayad na sa kanyang makasalanan. Si Mang Oscar, sa awa ng Diyos at sa tulong ng Zamora Group, ay tuluyang nakarecover. Ang operasyon sa puso niya ay naging matagumpay, at unti-unti siyang nakakabalik sa kanyang normal na buhay. Ang pamilya de la Cruz ay nakahanap ng bagong lakas. Ang kanilang maliit na tindahan ay muling bumangon at sa tulong ni Kian, nakakuha sila ng malaking supply at naging mas matatay. Tea, tingnan mo, sabi ni Mang Oscar isang hapon. Habang nakaupo sila sa harap ng kanilang tindahan, na puno na ulit ng paninda. Hindi ko akalain na makakabangon pa tayo ulit. Salamat po kay Kian, Papa, sabi ni Althea, gumiti. Oh, sabi ni Mang Oscar, ngumiti rin. Malaki ang naitulong niya sa atin. Sana ay maging mayos na ang lahat sa inyong dalawa. Napangiti si Althea. Ang kanyang relasyon kay Kian ay tila isang babasagin na salamin na dahan-dahang pinagdidikit. Madalas silang mag-usap,
Hindi na tungkol sa nakaraan kundi tungkol sa hinaharap. Si Kian ay patuloy na napapakita ng kanyang sinseridad sa bawat kilos. Wala nang magamarahas na salita, tanging paunawa at pagmamahal. Isang gabi, habang naglalakad si Althea at Kian sa tabing dagat, sa isang lugar na tahimik at payapa, muling binuksan ni Althea ang kanyang puso. Kian, sabi ni Althea, ang kanyang tinig ay mahina. Natatakot pa rin ako. Natatakot akong masaktan ulit. Hinawakan ni Kian ang kanyang kamay, mahigpit. Alam ko, Althea. At hindi ko kailanman sasabihing madali ang pahilom. Ngunit ipinapangako ko sa iyo, hinding-hindi na kita sasaktan. Hindi na kita gagamitin. Gusto kong maging kasama mo. Hindi bilang isang kasangkapan, kundi bilang isang kapareha. Isang taong magmamahal at magpoprotekta sa iyo. Paano natin itatayo ang tiwala, Kian? Tanong ni Althea. Sa pamamagitan ng pagiging tapat. Sagot ni Kian. Sa pamamagitan ng pag-usap. Sa pamamagitan ng pagpapatawad sa isa't isa. At sa sarili natin. At sa pamamagitan ng pagbuo isang hinaharap na puno ng paibig, hindi ng paghihiganti. Tiningnan ni Althea si Kian. Nakita niya ang sinseridad sa kanyang mga mata. Naramdaman niya ang init ng kanyang kamay. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Kian, bulong ni Althea, handa akong sumubok. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Kian. Niyakap niya si Althea. Mahigpit. At hinalikan ang kanyang noo. Sa yakap na iyon, naramdaman niya ang pahilom ng kanyang sariling mga sugat. Lumipas ang buwan. Ang pagmamahalan nina Althea at Kian ay lumalim, nagiging mas matatas sa bawat pagsubok. Si Althea ay bumalik sa trabaho sa Zamora Group, ngunit ngayon, hindi na siya isang personal assistant na may lihim na kasunduan. Siya ay isang value employee, na may kakayahang bumuo ng sariling career. Si Kian ay naging mas bukas, mas malambot, at mas marunong magpatawad. Isang araw, dinala ni Kian si Althea sa isang malawak na lupain sa labas ng siyudad. Ang lupa ay malinis, na may mapuno at isang maliit na batis. Althea, sabi ni Kian, naalala mo ang pangarap mo na magkaroon ng sarili mong negosyo, isang lugar kung saan mo magagamit ang iyong creativity? Napakunot ang noo ni Althea. Opo, sir. Hindi mo na kailangang maging personal assistant ko. Gusto kong itayo mo ang sarili mong negosyo dito. Gusto kong maging ikaw. Gusto kong matupad ang pangarap mo, sabi ni Kian. At gusto kong maging bahagi ako niyan. Hindi bilang boss, kundi bilang kapareha sa buhay. Niyakap ni Althea si Kian. Ang kanyang mata ay puno ng luha ng kaligayahan. Salamat Kian. Salamat sa lahat. Dahan-dahang binuo nina Althea at Kian ang kanilang kinabukasan. Si Althea ay nagtagumpay sa kanyang negosyo, at si Kian ay naging isang mas responsableng CEO, na may mas malalim na paunawa sa buhay at sa mga tao. Ang kanilang paibig ay naging pundasyon ang kanilang tagumpay. Hindi sila naging malaya sa mapagsubok. May mapanahon na bumabalik ang anino ng nakaraan, ang mga alaala ng sakit at pagtataksil. Ngunit sa bawat pagkakataon, pinipili nilang harapin ito ng makasama sa pamamagitan ng pag-usap, pag-unawa, at pagpapatawad. Sa isang simple at pribadong seremonya, nagpakasal sina Althea at Kian. Hindi ito kasal na pinilit, kundi kasal na binuo sa pagmamahal, tiwala, at pagpapatawad. Naroon ang kanilang mapamilya, magkaibigan, at lahat ng sumuporta sa kanila. Habang naglalakad si Althea sa isla, nakita niya ang nakangiting mukha ni Kian. Sa harap ng altar, tiningnan niya ang kanyang mga magulang, sina Mang Oscar at Aling Fe, na may maluha sa kanilang mga mata. Ang lahat ng sakripisyo, lahat ng sakit, ay nagbunga. Althea, pinipili kita, bulong ni Kian, habang kinukuha ang kanyang kamay. Sa bawat pagsubok, sa bawat kagalakan, at sa bawat araw. Mahal kita. Minamahal din kita, Kian, sagot ni Althea, ang kanyang tinig ay puno ng emosyon. At pinipili kita. Ngayon at magpakailanman. Sa dulong lahat ng pagsubok, natapuan nila ang isang pag-ibig na mas malalim pa sa mga lihim at kasinungalingan, isang pag-ibig na binuo sa pagpapatawad at tunay na paunawa. Ang kanilang kwento ay hindi tungkol sa perpektong pag-ibig, kundi tungkol sa pag-ibig na handang lumaban, magpatawad, at lumago sa gitna ng pinakamadilim na hamon. At sa bawat bagong umaga, nanatili silang makasama, handang harapin ang anumang pagsubok,
dahil alam nilang ang kanilang puso ay isa na. At dito nakatapos ang kuwento nina Althea at Kian, isang paglalakbay na puno ng pagsubok, lihim, at sa huli, ang pagilong nga sugatang puso. Sa pagtatapos ang bawat pahina, ang puso ko ay puno ng pasasalamat. Maraming salamat po sa inyo, aming minamahal na tagapakinig, sa pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kuwentong ito. Bawat pagtibok ng inyong puso sa bawat eksena, bawat luha na pumata, at bawat ngiti na sumilay sa inyong magalabi ay malaking inspirasyon para sa akin. Habang isinusulat ko ang bawat salita, ramdam ko ang bigat ng bawat desisyon ni Althea, ang sakit ng paghihiganti ni Kian, at ang lalim ng malihim na bumalo sa kanila. Ang paglikha ng mundong ito, kung saan ang mga karakter ay humaharap sa kanilang pinakamadilim na takot at pinakamalalim na pag-ibig, ay isang napakagandang karanasan. Nais kong ibahagi sa inyo ang paniniwala na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa kilig at saya, kundi sa kakayahang magpatawad, umunawa, at bumangon mula sa pinakamadilim na karanasan. Naway ang kwento nina Althea at Kian ay magsilbing paalala na ang paasa ay laging naroon, kahit pa sa gitna ng pinakamalaking unos. Ang pagpapatawad ay hindi lang para sa iba, kundi para sa ating sarili. At ito ang susi sa tunay na kaligayahan. Sana po ay tumata sa inyong puso ang mensahe na ang katotohanan, kahit gaano kasakit, ay magdadala sa atin sa kalayaan, at ang pagmamahal na may kalakip na pag-unawa ay magbubuklod sa magbinahiwalay ng tahana. Muli, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. Ibahagi po ninyo sa amin ang inyong nga salobin at damdamin sa kuwentong ito. Ang inyong nga komento ay napakahalaga sa amin. Nagmamahal. Kwentong Pusong Sugatan.